Ayon sa ulat, ang nawawalang tagapagmana ng Shen Group na si Shen Kero ay muli nang natagpuan ng kanyang pamilya. Ang tunay na tagapagmana ng pamilya Shen na lumaki sa isang simpleng pamilya ay naibalik na ang tunay na pagkakakilanlan at nagbalik na sa piling ng kanyang mga magulang. Samantala, ang mapagpanggap na tagapagmana na umagaw sa kanyang pwesto. Kung si Kero ang tunay na anak ng pamilyang Shen, ibig sabihin, ang dalagang iyon sa pamilyang Shen ay siguradong ang tunay nating kapatid. Kung ganoon, kailangan na nating sunduin ang kapatid natin. Huwag kang magmadali. Dahil nakabalik na si Kero sa pamilyang Shen, siguradong sasabihin niya sa kanya na wala tayong pera. Kung gusto niyang bumalik, babalik siya. Kaya ituloy lang natin ang dati, itago lang natin ang tunay nating pagkatao. Magnanakaw ka, ninakaw mo ang buhay ko sa loob ng 20 taon. Shinshin, hindi ka namin tunay na anak. Si Kero ang tunay. Bakit mo pa siya kinakausap ng ganyan? Ikaw, ilabas mo na ang lahat ng gamit mo at lumayas ka na ngayon din. Iyon pala, kapag nahanap na ang tunay na anak, walang pag-aalinlangan yun na akong itatapon. Butler, ihatid mo si Sinsin sa pamilyang Lin. Wag na, aalis ako ng mag-isa. Sa 20 taon na ipinagpalit ang buhay natin, nalasap mo ang lahat ng karangyaan. Ngayon ay dapat mo akong bayaran, gamit ang kasal sa pamilyang G. Young Master G, nahanap na po ang nagligtas sa inyo. Nasaan siya? Siya po ang dalaga mula sa pamilyang Shen. Bumisita tayo sa pamilyang Shen bukas. Masusunod po. Magkikita na tayo. Hindi ko alam kung natatandaan mo pa ako. Dito pala nakatira ang mga tunay kong magulang. Kamusta po? Ako po si Shen. Lin Yusin. Ikaw ba ang batang nagkapalit sa pamilyang Shen? Opo. Nakabalik na ang anak natin? Talaga? Kung ganoon, papasukin mo na siya agad. Huwag ka munang magmadali. Nakalimutan mo na ba si Kero? Inalagaan natin siya ng maraming taon. Pero sa huli, nang marinig niyang mayaman ang tunay niyang mga magulang, sumama na siya sa kanila at sinabihan pa tayo ng masasama. Baka maging katulad din siya ni Kero, mas mabuti pang huwag muna nating ipaalam sa kanya na ang pamilyang Lin ang pinakamayaman sa Beicheng. Sige, ganoon ang gagawin natin. Yuxin, halika, pasok ka. Singsin, naging mabuti ba sa iyo ang pamilyang Shen? Kasalanan ito ni Mama. Hindi ko agad nalaman ang katotohanan. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Ngayon, isa na lang akong anak ng pamilyang Lin. Nakikita mo naman, ganito lang kagiba-giba ang bahay natin, hirap tayo kahit sa pagkain. Kung hindi mo kaya ito, bumalik ka na lang sa pamilyang Shen para maging ikalawang miss. Pinili kong bumalik sa pamilyang Lin at sapat na iyon para ipakita ang determinasyon ko. At saka, sa mga taon ko sa pamilyang Shen, marami rin akong natutunang kakayahan. Magtatrabaho ako sa hinaharap para buhayin ang ating pamilyang may 3 miyembro. Pamilya tayong may 8 miyembro. Kumusta ka? Ako ang iyong kuya, isang maliit na kontraktor ngayon. Kuya? Oo, bukod sa kuya mong ito, meron ka pang 4 na kuya. Magkano kaya ang kailangan kong kitain sa isang araw para mabuhay ang buong pamilyang ito? Kumusta? Ako ang pangalawa mong kuya, isang delivery rider. Sabihin mo lang kay kuya kung ano ang gusto mong kainin. Bibilan kita habang nasa biyahe ako. Ako naman ang pangatlo mong kuya. Kapag may nang-api sa iyo, sabihin mo lang sa akin. At parurusahan ko siya. Maayos pa ang unang 2 kuya, pero itong pangatlo,
Bakit parang siga ang dating niya? Huwag na tayong tumayo rito. Pasok na tayo sa loob. Singsin, nagluto ako ng ilang putahe. Hindi ko alam kung magugustuhan mo ang lasa. Kung hindi mo gusto ang pagkain, sabihin mo lang kay mama. Bibilhan kita bukas na bukas din. Ma, wala ba tayong pambili ng karne? Ito na nga ang pinakamasarap na pagkain ng pamilya natin sa loob ng ilang araw. Magaling magluto si Mama. Masarap ang mga niluto niyang gulay. Kung magbebenta tayo ng packed lunch sa construction site, siguradong malaki ang kikitain natin at sapat na iyon para mabuhay ang buong pamilya nang walang problema. Isa ka ng batang hindi sanay sa hirap. Hindi mo na agad ito matanggap. Nagdesisyon na ako na bukas, magbebenta ako ng packed lunch. Kapatid, sa totoo lang, hindi pa naman tayo ganoon kahirap. Singsin, maganda ang naisip mo. Pero, sino naman ang gagawa ng mga lunchbox? Ma, magaling po kayong magluto. Ako ang maghahanda ng mga sangkap. Kayo naman ang magtitimpla. Magtutulungan tayo. Ano ang tinawag mo sa akin? Basta, habang pauwi ako, nakakita ako ng ilang lugar na may construction. May mga nagtitinda ng lunchbox sa harap ng construction site. Babaan natin ng konti ang presyo. At dahil magaling magluto si Mama, siguradong kikita tayo. Maganda ang ideyang iyan. Kung ganoon, sasabihan ko ang mga katrabaho ko. Ibibida ko ito sa kanila para doon na sila sa pwesto natin kumain. Magre-resign na rin ako sa trabaho ko para matulungan ko sina kapatid at mama sa pagbubuhat. Kami rin. Oo. Kahit na kami ng pang-apat na kuya mo, ay aalis na para mag-aral sa ibang lugar at hindi kami laging nasa bahay. Sinusuportahan pa rin namin si kapatid. Laban. Para kumita ng malaki. Tito, naparito ako ngayon dahil kay Miss Shen. Ibig bang sabihin nito, magpo-propose na siya sa akin? Kero, kilala mo siyang Master G? Iniligtas ni Miss Shen ang buhay ko kaya pumunta ako rito dahil gusto kong formal na humingi ng pahintulot kay Tito Shen para pakasalan si Miss Shen. Sa wakas, dumating na ang pagkakataong hinihintay ko. Tama nga ang desisyon kong bumalik sa pamilyang Shen. Kero, kailan mo ba nailigtas siyang Master G? Nangyari ba iyon sa pamilyang Lin? Matagal na panahon na ang nakalipas, hindi ko na masyadong maalala ang mga detalye. Nabanggit lang ni Kuya Chukshu kanina, kaya ko lang naalala na may ganoon nga palang nangyari. Bakit ang binibining ito ng pamilyang Shen ay parang hindi katulad ng pagkatao at ugali na naaalala ko? Kung ganoon yang Master G, kailan mo balak makipag-fiancé kay Kero? Huwag po tayong magmadali. Mas mabuting kilalanin muna namin ang isa't isa. Dahil kung wala namang nararamdaman si Miss Shen para sa akin, ayaw ko naman siyang pilitin sa isang bagay na ayaw niya. Hindi mo ako pinipilit, gusto ko ito. Mabuti pa nga. Mga kabataan nga naman, magpalipas muna kayo ng oras na magkasama. Hayaang lumalim ang inyong pagtingin, hindi pa naman huli para sa engagement. Papa, ang pamilyang G ay isa sa pinakamayaman sa Beijing. Bakit hindi mo ako hinayaang tapusin ang sasabihin ko kanina? Hindi tayo dapat magpadalos-dalos. Magandang makasama ang pamilya, pamilyang G, pero kung hindi ka naman magiging masaya sa kasal, para na rin naming sinira ang buhay mo. Subukan niyo munang magsama. At kung talagang may pagmamahalan na kayo, saka na tayo mag-usap tungkol sa kasal. Talagang mas gusto mo si Lin Yuxin kaysa sa akin. Hindi ba't sabi ni President G, pupunta siya rito ngayon para mamamanhikan? Bakit bigla na lang siyang umalis? Iba siya sa babaeng naaalala ko. Natural lang po iyon dahil nagdalaga na siya. Masarap na baon, pinakasikat sa Baicheng, sulit at mura pa. May kasama pang boy group fashion show. Hubarin mo. Halika na, kuya. Sumabay ka na. Kuya, tingnan mo ang mga mata ni Singsin. Mukhang excited siya. Matitiis mo bang makitang madismaya si Singsin? Ang bawat bibili ng lunchbox namin ay may pagkakataong manood ng 5 minutong fashion show ng mga gwapo. Bibiling ako ng 10 order. Mauubos mo ba ang lahat ng iyan? Ilalagay ko lang sa refrigerator ng ilang araw at mauubos ko rin iyan. Gusto mo lang talagang makakita ng mga gwapo? Sa akin naman ay 20 order. Yaman na tayo, yayaman na tayo. Ang sikat na si President Lin ay narito lang pala at nagmo-model. Sir, gusto niyo rin po bang manood ng fashion show? Bakit ganoon?
Parang mayroon akong napakapamilyar na nararamdaman sa babaeng ito. Hahanapin ko siya. Bakit naman kakain si President G sa ganitong klaseng lugar? Siguro ay nagsawa na siya sa mga mamahaling pagkain at gusto namang maranasan ang buhay ng mga mahihirap. Hindi ko rin inaasahan na ang makapangyarihang si President Lin ay magrarampa rito na parang nasa fashion show para lang makahatak ng mga customer. Kahit ano pang sabihin ni President G, hindi mo pwedeng galawin ang kapatid ko. Kahit pa magkaroon tayo ng competition sa negosyo, hindi ako ganoon kasama para idamay ang pamilya mo. At sa lakas ng posisyon ko, kakayanin ko bang kalabanin ang nangungunang kumpanya ng Beijing na pamilyang Lin? Heto na po ang lunchbox nyo. Ay, kuya, kilala mo po ba ang ginoong ito? Hindi. Oo, kilala ko siya. Siya si President G. Siya ang boss ko. Boss nyo pala si kuya? Sasabihin ko po kay nanay na dagdagan ng ulam ni Ginoong G. Aba, hindi ba si Lin Yusin ito? Bakit nagtitinda ka na lang ng lunchbox ngayon? Ito ba ang sinasabi mong pekeng tagapagmana na si pamilyang Shen? Sino pa nga ba? Ang kayamanang galing sa nakaw at pandaraya ay kailangang ibalik balang araw. Tingnan mo, balik hirap siya ngayon. Peking tagapagmana si pamilyang Shen? Ibig bang sabihin, hindi si Shen Kero ang nagligtas sa akin, kundi siya? Anong ginagawa mo rito? Siyempre, nandito ako para tignan kung nakapag-adjust ka na sa pagbabalik mo sa pamilyang Lin at kung maayos ba ang buhay mo. Nandito ako para manggumusta sa'yo. Umalis ka na, hindi ka welcome dito. Bakit parang nagmamadali po kayong paalisin ako, tita? Ilang araw lang ang nakalipas, anak pa ako ng pamilyang Lin. Bakit ngayon ay parang hindi nyo na ako kilala? Ikaw ang naghangad ng yaman. Nang malaman mong anak ka ng pamilyang Shen, ay kinalimutan mo ang maraming taon ng pag-aaruga namin sa iyo at bumalik ka sa pamilyang Shen nang hindi man lang nagpapaalam. Tunay naman akong anak ng mayaman sa pamilyang Shen, pero maraming taon akong naghirap sa pamilyang Lin. Sino ang nakakaalam kung kayo ba talaga ang nagpalit sa amin noong sanggol pa kami para lang guminhawa ang buhay ng sarili niyong anak? Ikaw, bakit napakawalang utang na loob mo? Ma, huwag na po kayong magalit. Hindi namin kinakainggitan ang pera ng pamilyang Shen. Ang mahalaga ay magkakasama tayong pamilya. Masyadong maalikabok dito, kaya mabuti pang umalis na kayo, Miss Shen. Chokshu, anong ginagawa mo rito? Mukhang nag-enjoy ka, Miss Shen. Galing lang ako sa pamilyang Shen para pag-usapan ang kasal natin sa mga magulang mo. Pero pagtalikod ko, heto ka, at nakikipaglandian sa anak ng pamilya Liu. Hindi po, Chokshu, nagkakamali ka. Magkaibigan lang kami ni Young Master Liu, wala kaming... Kung ano man ang relasyon nyo ni Young Master Liu, wala akong pakialam. Aalis na ako. Chokshu, Iyon ba si Ji Chuksu? kasalanan mo ito dahil pinilit mo akong lumabas. Ngayon ay heto na. Nakita na tayo ni Chokshu. Kapag hindi ako nakasal kay Chokshu, kakanselahin ang pagtutulungan ng pamilyang Shen at pamilya Liu. President G, saan po tayo pupunta ngayon? Balik sa kumpanya. At isa pa, imbestigahan mo ang kapatid ni Lin Zie. Pagkalipas ng 2 oras, gusto kong makita ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Masusunod po. Naku, anak ko. Anong nangyari? Sino ang nagpagalit sa iyo? Sabihin mo kay mama at ako ang magpaparusa sa kanya. Dahil po sa inyong lahat, pinilit niyo akong makipagkita sa Young Master Liu na iyon. Nakita tuloy kami ni Kuya Chuksu ngayon. Hindi na ako pinapansin ni Kuya Chuksu. Sige na, tahan na. Tutulungan kitang magpaliwanag sa kanya. Mama, bakit sa larawang ito ay mayroong pilat? Ang larawang iyan ay kuha ni Sinsin noong nagpagamot siya sa ospital. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari sa batang iyon noong gabing iyon. Pagbalik niya, mayroon siyang mahabang sugat sa braso. Napakakilabot tignan. Baka isang araw ay bumalik si ate para kunin ang mga gamit niya. Mas mabuti pang ako na ang magligpit nito para sa kanya. Napakabait talaga ng ating Kero. Posible kayang ang pilat na ito ang nakuha ni Lin Yusin noong iniligtas niya si Kuya Chuksu. Maraming taon na ang nakalipas. Nalaman mo na ba ang totoo? Si Miss Lin po ay ang batang napagpalit ng pamilyang Shen. At noong nakaraang mga araw lang siya nakabalik sa pamilyang Lin. Ibig sabihin, si Lin Yusin ang tunay na nagligtas sa akin? Hindi pa po yan sigurado sa ngayon. Oras na para kumpirmahin kung mayroon nga siyang pilat sa kanyang kamay. Napakahusay talaga ni Singsin. Hindi nga nagkamali. Anak talaga siya ni pamilyang Lin. Oo, buti na lang at hindi siya katulad ni Kero na mukhang pera. Mabuti siyang bata. Miss Shen, ito po. Dapat ay maging kamukhang-kamukha ito ng peklat na iyan. Kapag nagkaroon ng kahit maliit na pagkakamali, sisiguraduhin kong mawawalan ka ng trabaho. Naintindihan mo ba? Lin Yusin, ang posisyon na Mrs. G ay dapat mapunta sa akin.
Ginoong G, nandito ka na naman. Ano ang gusto mong kainin ngayon? Kung ano na lang ang mayroon kayo. Ma, ipaghanda mo po ng maraming ulam si Ginoong G. Salamat sa madalas na pagpunta, Ginoong G. Alam mo ba, maraming customer ang pumupunta rito para lang makita ka, kaya sila kumakain sa maliit kong pwesto. Walang kinalaman iyon sa akin. Dahil iyon sa angking galing ni Miss Lin sa pagluluto. Napakasarap ng mga pagkain nyo, kaya kayo dinadayo ng mga tao. Ginoong G, sa yaman mong iyan, siguradong may sarili kayong tagapagluto sa bahay. Hindi masayang kumain ng mag-isa. Dito ay may nakakausap pa kita. Mukhang medyo malungkot din pala si Ginoong G. Kung ganoon Ginoong G, pumunta ka lang palagi, bibigyan kita ng 20% discount sa susunod. Medyo kakaiba ang President G na ito. Araw-araw siyang nasa pwesto namin, wala ba siyang trabaho? Mukhang nagdududa na nga siya kay Lin Yusin. Hindi pwedeng hayaan si Chuksu na makita ang peklat sa braso niya. Kung hindi, ang posisyon na Mrs. G ay... Ah, anong ginagawa mo? Hindi kaya siya yon? Kung ganoon, sino? Ate, okay ka lang ba? Dumaan lang ako rito kanina at nakita kong muntik nang matumba si ate. Mabuti na lang at narito si Chuksu dahil kung natapon ang sabaw na ito kay ate, tiyak na magiiwan ito ng malaking peklat. Saan galing ang peklat na yan? Ang peklat na ito ay nakuha ko noong bata pa ako dahil sa isang aksidente. Bakit po? Mali ba ang hinala ko? Si Shen Kero ang taong nagligtas sa akin. Chuksu, Wala lang ito. Bakit pareho kami ng peklat? Okay ka lang ba, Miss Lin? Okay lang po ako, salamat Ginoong G. Kung hindi dahil kay Ginoong G at natapon ng mainit na sabaw na ito sa mukha ko, totoo ngang mangyayari ang sinabi ni Shen Kero na masisira ang mukha ko. Yuxin, okay ka lang ba? Kasalanan ito ni Mama dahil naging abala ako sa pagluluto at hindi kita nabantayan ng maayos. Mama, okay lang po ako. Tingnan niyo po, maayos naman ako, di ba? Bakit ka narito? kuya. Ayos ka lang ba? Hindi ko alam kung bakit sina eldest Miss Shen at Ginoong G ay nagpakababa para pumunta sa ganitong lugar para bahiyain kaming mga pamilyang Lin. Ako. Nagkakamali ka. Ginoong Lin, pumunta lang ako rito dahil sa tingin ko ang luto ni tita ay napakasarap at gusto ko lang kumain ulit dito. Hindi kailangang maging masama ang iyong pananalita, Ginoong Lin. Tama, kuya, narito lang ako para bisitahin si Mama. Anong karapatan mong tawagin siyang mama? Kuya, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Nakikita ko kasing nahihirapan na kayo, kaya gusto ko kayong tulungan. Hindi na kailangan. Salamat na lang sa intensyon mo, Miss Shen. Pero kapag sinubukan ni Miss Shen na saktan si Xingxin kahit kaunti, tandaan mong kaming mga pamilyang Lin ay marunong ding lumaban. Miss Shen, pag-isipan mong mabuti. Kuya, noong nasa pamilyang Lin pa ako, napakasungit at higpit mo sa akin. Bakit ngayong bumalik na si Lin Yusin, ay sobra-sobra ang pagmamahal mo sa kanya? Dahil hindi katulad mo si Xingxin, hindi siya mukhang pera. At hindi siya magsasabi ng masama sa mga magulang na nagpalaki sa kanya sa loob ng 20 taon. Kuya, ayos lang ako. Huwag ka nang magalit. Tama, hindi sulit na magalit dahil sa taong gaya niya. Ikaw. Kasalanan ko ang lahat. Kuya Chuksu. Ang iniisip ko lang ay mahirap ang kalagayan ni pamilyang Lin, habang si Lin family parents naman ay nagpakahirap para palakihin ako. Gusto ko lang pong bumawi sa kanila. Ang card na ito ay pinabibigay ni na Papa at Mama kay Lin family parents. Ibibigay din po ang pwesto sa gitna ng lungsod kay pamilyang Lin. Sa taas ng pride ni Lin Zie, siguradong hindi niya iyan tatanggapin. Magpapanggap lang ako para isipin ni Kuya Chuksu na napakabait ko. Ang pera ni pamilyang Shen kami ay... Sinasabi mo bang bibigyan kami ni pamilyang Shen ng pwesto at binigyan din kami ng malaking halaga ng pera? Mukhang may malasakit pa rin pala si Miss Shen. Tama si Ginoong G. Tamang-tama ang dating ng malasakit ni Miss Shen. Xingxin, kung gusto mo ng pwesto, kaya kitang bigyan. Bakit kailangan mo pang kumuha kay pamilyang Shen? Kuya, libreng binigay ito ni pamilyang Shen sa atin. Sayang naman kung hindi natin kukunin. Tsaka dahil sa kawalang hiyaan ni Shen Kero, ipaghihiganti natin sina Papa at Mama. Sabi mo may isa pang pwesto, di ba? Nasaan ang titulo nito? Lin Yuxin, bakit ang kapal ng mukha mo? Bakit? Hindi ba totoo ang mga sinabi ni Miss Shen kanina? Siyempre, totoo iyon. Ipapahatid ko na lang sa mayordomo ang kontrata mamaya. Sige, makaalis ka na, hindi ka na namin ihahatid. Kuya Chuksu, hintayin mo ako. Kuya, tingnan mo siya. Lin Yuxin, huwag kang masyadong magalak.
Singsin, nakapulot ka ba ng pera ngayon? At parang ang saya mo. Hindi lang basta malaking pera ang nakuha. Ang pitakang ito ay nagngangalang Shenkero pa. Sinsin, kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang kay Papa. Huwag na huwag kang gagawa ng anumang labag sa batas. Huwag kang makinig sa mga pinagsasabi ni Kuya. Pumunta si Shenkero sa pwesto natin kanina. Sabi niya gusto niyang suklian ang pagpapalaki sa kanya ng pamilyang Lin. Hindi lang pera ang binigay niya, kundi pati isang malaking pwesto ng tindahan. Kaya naman tinanggap ko na ang kanyang kabutihang loob. Sa tingin mo ba, iniisip ni Sinsin na sobrang hirap lang natin, kaya sa ganitong kaliit na halaga, ay tuwang-tuwa na siya? Kayo kasi ni Mama ang nakaisip ng palpak na planong iyan. Sa nakikita ko sa ugali ni Shinshin, hindi siya ang tipo ng taong nang mamata sa mahirap at humahanga sa mayaman. Bakit kailangan pa siyang subukan? Kuya Tatay, kahit nakuha na natin ang tindahan, wala naman akong alam sa pagpapaayos nito. Eksaktong nagtatrabaho si Kuya sa construction at magaling naman ang panlasa ni Tatay. Pwede niyo ba akong tulungang bantayan ito? Maliit na bagay, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala riyan. Ipaubaya mo na sa amin ang bagay na ito. Makakaasa ka. Sige po, tutulungan ko muna si Mama na magluto. Zie, talagang napakabuti ni Shinshin mula nang bumalik siya sa pamilyang Lin at makita ang kalagayan ng pamilyang Lin ay hindi siya kailanman nagreklamo. Sabi ni tatay nung unay kailangang subukan si Shinshin. Sa tingin mo ba ay nagkamali tayo? Pa, sa tingin ko, may malaking potensyal si Shinshin. Hindi mali ang balak ninyong subukan siya, pero hindi si Shinshin gaya ni Shenkero, kaya makakaasa po kayo. Tama ang sinabi mo. Pagdating ng kaarawan ni Shinshin, ibubunyag na natin sa mundo ang kanyang tunay na pagkatao para malaman nilang lahat na siya ang anak ng pinakamayamang tao. Nay, ito po ba ang tindahan natin? Baka po nagkamali tayo ng pinuntahan. Sa atin talaga ito. Pumasok ka na sa loob at tingnan mo kung ano ang inihanda ng mga kuya mo at ng tatay mo para sa iyo. Shinshin, nagustuhan mo ba, Shinshin? Nagustuhan ko po, pero kuya, siguradong napakamahal ng pagpapaayos nito, di ba? Saan ka kumuha ng pera? Galing lang ang mga ito sa mga lumang materyales. Sa construction site, nakita ng boss na amag lang ang aabutin doon, kaya pinayagan niya akong iuwi ang mga ito. Basta nagustuhan mo, Shinshin, sapat na yon. Kapag may oras po tayo, dapat nating imbitahan ang boss mo rito sa tindahan para mapasalamatan siya ng maayos. Huwag mo nang alalahanin ang mga iyan. Shinshin, ako na ang bahala sa lahat. Lin's Private Kitchen. Isinulat ni Suming. Peke lang iyan, peke lang. Pampaganda lang ng paligid. Dahan-dahan lang kayo. Ingat lang, baka magasgas o masira. Kuya, ano naman ito? Buksan mo at tingnan. Siguradong matutuwa ka rito. Ito ay... Ginawa ito base sa disenyo ng malaking espada ng general. Sakto ang pagkakagaya nito. Ano sa tingin mo? Ayos ba ang regalo ko? Mukhang totoo talaga ang pagkakagaya nito. Sira, syempre totoo ang lahat ng iyan. Nananahan sa hindi sa kanya, nagawa mo pang magmayabang sa harap ng marami. Bakit nandito si Tita Shen? Wala kang kwentang tao. Bilang ampon na anak ng pamilyang Shen, nagawa mo pang pagnakawan ang pamilyang Shen? Ayos ka lang ba, Shinshin? Sa gitna ng sikat ng araw, nagawa pang manakit ng mga pamilyang Shen sa gitna ng daan. Napakayabang talaga ng mga pamilyang Shen. Nakuha man sa panluloko o pagnanakaw, dapat lang nabawiin ang pag-aari ng pamilyang Shen. Napakabait na ng pamilyang Shen dahil hindi kanila pinarusahan ng husto. Masyadong mabait si Kero, pero hindi kami madaling lokohin. Mas mabuti pang kayong mga pamilyang Lin ay ibalik na ang pera at ang mga tindahan, kung hindi, sisirain namin ang lahat. Titingnan ko kung paano itutuloy ng pamilyang Lin ang negosyong ito. 20 taon niyo akong pinalaki. Hindi niyo ba alam kung anong klaseng tao ako? Sinabi sa akin ni Kero na ang mga tao sa pamilyang Lin ay puro sakim. Pagkatapos kumuha ng pera, gusto pa ang tindahan. Walang ganoong kadaling bagay sa mundo. Kung matalino kayo, ibalik nyo na ang kontrata ng tindahan sa pamilyang Shen. Kung hindi, walang makaaalis sa inyo rito ngayon. Tingnan mong mabuti. Tindahan ba ito ng pamilyang Shen? Nasa kabilang pinto ang tindahan ng pamilyang Shen. Paano nangyari iyon? Malinaw na sinabi sa akin ni Kero na, Anong sinabi niya sa inyo? Na ako, si Lin Yusin, ay sakim. Na hindi ko kaya ang hirap sa pamilyang Lin at pinilit ko siyang magbigay ng pera at tindahan, ngayong naibalik na ang lahat sa may-ari. Wala na akong utang sa inyong mga pamilyang Shen. Dala ni head ng pamilya Song ang mga shares ng Hotel Kunhua para batiin si Binibining Lin Yuxin sa pagbubukas ng bagong tindahan. Kayo po si Miss Lin, tama? Ito po ang aking amo na sadyang nagpadala para batiin si Miss Lin. Sa inyong grand opening, ito ang kanyang regalo. Tanggapin niyo po ito, Miss Lin. Ako,
Basta pumirma lang si Miss Lin, ang hotel na nasa tapat ng shop na ito ay mapupunta na kay Miss Lin. Hindi ito maaari. Ang pinuno ng pamilyang Song, paano niya makikilala si Lin Yusin at paano niya mabibigyan si Lin Yusin ng ganito kalaking regalo? Ang Hotel Kunhua ay ang pinakasikat na hotel sa Beijing. Kahit isang bahagi lang ng shares, kita niyan ay higit 10 bilyong dolyar kada taon. Paano ito nangyari? Baka nagkakamali lang kayo? Sino po ba ang babaeng ito? Ako ang matriarka ng pamilyang Shen. Noong huling annual meeting, nagkita na kami ni Assistant Song. Hindi ko lang alam kung si Assistant Song ay natatandaan pa ako? Sa dami ng tao doon, paano ko matatandaan ang isang maliit na pamilya gaya ng Shen Group? At isa pa, ang shares na ito ay sadyang iniutos ng aming amo na dalhin dito. Pagdududahan din ba ito ni President Shen? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang buong pamilyang Lin ay mga walang kwentang tao. Paano sila magkakaroon ng koneksyon kay pamilyang Song? Baka may pagkakamali lang sa lahat ng ito? Ang lakas ng loob mong sabihing ang pamilya ng pinakamayaman ay mga walang kwentang tao. Baliw ba ang babaeng ito? Marami pa akong kailangang asikasuhin. Naibigay ko na ang regalo, Ginoong Lin, Miss Lin, mauna na po ako. Ang mga tanong ng babaeng ito ay nasagot ko na. Kung hindi pa rin kayo naniniwala, tanungin niyo na lang mismo ang aking amo. Ang makipagtulungan sa Lin Group ay isang malaking karangalan para sa aming pamilyang Song sa loob ng maraming taon po. Isang munting regalo po. Sana ay hindi ito tanggihan ni President Lin. Kung magbibigay ka, ibigay mo na lang sa kapatid ko ang isang hotel. Ang Hotel Kunhua na ito ay nagkakahalaga ng 10 bilyong dolyar. At itong Master Song, paanong mangyayari na bigla na lang magbibigay ng shares ng hotel kay Lin Yusin? Huwag mong sabihing nilandi ni Lin Yusin si President Song. Kung ganoon, dapat may parte rin kaming mga pamilyang Shen. Bakit? Hindi pa ba aalis ang Tito Shen at Tita Shen? May problema pa ba? Ang galing mo, Lin Yusin. Kung hindi ka pinalaki ng pamilyang Shen sa loob ng 20 taon, paano ka magkakaroon ng pagkakataon na makalapit sa Master Song? Ang mga shares na ito, dapat lang na mapunta ang isang bahagi sa aming pamilyang Shen. Tama. Kahit ang Kero ay marunong tumanaw ng utang na loob. Pinalaki ka ng aming pamilyang Shen sa loob ng 20 taon. Hindi mo naman siguro ipagkakait ang maliit na bahagi ng shares na ito sa pamilyang Shen, di ba? Malinaw na ang sinabi ni Assistant Song kanina. Anong kinalaman nito sa inyong pamilyang Shen? Ang Hotel Kunhua na ito ay dapat mapunta sa aming pamilyang Shen bilang kabayaran sa 20 taon naming pagpapalaki sa iyo. Ibigay mo lang ang shares ng hotel sa pamilyang Shen at pagkatapos niyon ay wala na tayong utang sa isa't isa. Napakawalang hiya talaga ng pamilyang Shen. Dati sinabi niyo na pinilit namin sa pamilyang Lin si Shen Kero. Nagbigay na kami ng pera at mga pwesto. Ngayon naman ay gusto niyo si Xingxin ang magbayad para sa inyong pagpapalaki sa kanya. Hindi ko na talaga kayo maintindihan. Tumahimik ka. Kinakausap ko ang anak-anakan ko. Anong karapatan mong sumabat? Dahil lang sa ginalit niyo ang kapatid ko, kaya kong utusan ang mga investor na bawiin ang pondo sa pamilyang Shen. Ikaw? Mapapabawi mo ang pondo sa pamilyang Shen? Sino ka ba sa akala mo? Bawiin ang pondo sa pamilyang Shen at sabihan ang lahat ng iba pang malalaking investor na sabay-sabay ring bawiin ang kanilang pondo. Tapos na ba ang drama nyo? Magbabawi raw ng pondo, tingnan nyo muna kung anong klaseng pamilya kayo. Mga tauhan, hulihin sila. Ano? Binawi nga ng Lin Group ang kanilang pondo? Sige, babalik na ako agad. Walang hiya ka. Humanda ka sa akin. Ito ang tindahang iyon. Gumagamit sila ng mga ipinagbabawal na sangkap sa pagluluto. Mula kami sa kawanihan ng pagsubaybay sa merkado. May nagulat sa inyong tindahan na gumagamit kayo ng mga ipinagbabawal na gamit. Kaya kailangan naming pumasok para mag-inspeksyon. Lin Yuxin, sa pagkakataong ito ay tapos ka na. Gusto mo ba ito? Kung gusto mo, may kailangan kang gawin para sa akin. Kapag nagawa mo iyon, ang card na ito ay mapupunta sa iyo. Ang trabahong ito ay siguradong gagawin namin ng maayos para sa inyo. Sinisiguro kong makukulong ang babaeng iyon nang hindi bababa sa 3 taon. Hindi, 5 taon. Kuya, pakiramdam ko ay may mali sa nangyayaring ito. Bilisan mo at tingnan kung may problema sa mga CCTV. Natatakot ako. Habang nag-iinspeksyon, walang sinuman ang pwedeng pumasok. Baka naman may taong nakokonsensya. Gusto mo bang burahin ang mga ebidensya? Siyempre hindi. Natatakot lang ako na may nananadya na manira sa amin. Nahanap na namin. Talagang gumagamit kayo ng mga ipinagbabawal na gamit. Ang bagay na ito ay nakaka-addict kapag kinain. At kapag napadami, ay maaari itong maging sanhi ng kapahamakan. Sino ang may-ari ng negosyong ito? Hindi ba si Miss Shen iyon? Teka, bakit nandito rin si Miss Lin? Ako nga ito, pero hindi sa akin ang bagay na ito. At hindi ko pa ito kailanman ginamit. Grabe ka.
Para lang sa negosyo, nagawa mo pang gumawa ng ganitong napakasamang bagay? Bilisan nyo, ang taong ito na naglalagay sa panganib ng buhay ng mga mamimili ay ilayo na ninyo. Miss Shen, akala niyo ba ang inyong pamilyang Shen sa Beishi ay makapangyarihan na sa lahat? Sabi ni Yusin ay hindi ito sa kanya. Hindi ba narinig ng maayos ni Miss Shen? Isa pa, ang shop na ito ng Singsin ay may nakakabit na mga CCTV. Hindi pwedeng kung ano lang ang sabihin ni Miss Shen ay iyon na ang totoo. Narito na ang lahat ng ebidensya at saksi. Hindi naman siguro ako naninira lang kay Miss Lin, di ba? At ang bagay na ito ay mismong ang mga tauhan ang nakakuha mula sa loob ng shop ni Lin Yusin. Nakuha nila ito doon. Sa tingin niyo ba ay kaya ko ring iplano ng maaga ang lahat ng ito? Sigurado akong hindi sa akin ang bagay na iyan. Kung maaari gusto kong tingnan ang CCTV. Bakit pa kailangang tingnan ang CCTV? Malinaw na ang ebidensya. Lin Yusin, tanggapin mo na ang tadhana mo. Sugod! Tigil. Siya nga. Choksu, bakit ka nandito? Dapat ako ang nagtatanong niyan sa iyo. Hindi ba't lagi mong sinasabi na hindi mabuti si pamilyang Lin sa iyo? At lagi ka pang pinagmamalupitan? Bakit ngayong araw na magbubukas ang pribadong kusina ni pamilyang Lin ay narito ka at nagdala pa ng regalo? Kahit hindi naging mabuti si pamilyang Lin sa akin, inalagaan pa rin niya ako ng 20 taon. Kailangan ko pa ring bayaran ang utang na loob na iyon. Kaya pumunta ako para. Kaya, ang isusukli mo ay kataksilan? Hindi. Paano ko naman magagawa ang ganoong bagay? Choksu, nagkakamali ka lang. Nagkakamali nga ba ako? Malalaman natin kapag tiningnan ng CCTV? O baka naman sa bagay na iyon, siguradong may naiwang mga fingerprint, di ba? Ano kaya kung suriin natin ang mga fingerprint? Lin Yuxin, may mga CCTV naman dito, di ba? Opo. Suriin ang CCTV. Bakit nawala ang lahat ng kuha sa CCTV? Baka naman gusto niyang burahin ang ebidensya ng krimen. Kaya pinatay niya ang CCTV? Malinaw ang ebidensya. Miss Lin, sumama po kayo sa amin. Sandali lang. Kahit nawala ang CCTV, dapat ay may mga fingerprint pa rin sa bagay na ito, di ba? Assistant Son. Opo. Kuya Choksu, nandito na ang lahat ng ebidensya. Kailangan pa bang suriin ang mga fingerprint? Para maiwasan ang paninirang puri ng iba at ang pagbura sa CCTV, Sasabihin pa ba niyang ako ang nag-utos sa kanya? Nandito rin si Choksu. Paano na ang kasal namin ni Choksu? Choksu, baka naman may naiinggit lang kay Lin Family Private Kitchen dahil sa ganda ng negosyo at sadyang gustong manira. Ang guwardyang ito ay baka pinadala lang ng kakompetensya ni Lin Family Private Kitchen. Ngayong malinaw na ang lahat at walang kinalaman si Lin Yusin. Siguro ay hayaan na lang natin, huwag na nating sirain ang samahan. Noong nalaman na kukunin ako, hindi ganyan ang sinasabi ni Miss Shen. Gustong-gusto mo pang ang makulong ako. Ngayon ay biglang humaharap si Miss Shen para sabihing huwag sirain ang samahan. Huwag mong sabihing si Miss Shen ang gustong manira sa akin. Kaya kumuha siya ng taong magsusumbong laban sa akin? Lin Yusin, ano bang pinagsasabi mo? tama na. Kung may naniniraman, malalaman din natin agad ang totoo. Lahat ng nandito ngayon ay kailangang sumailalim sa fingerprint test. Miss Shen, kailangan niyo po akong iligtas. May pamilya po akong binubuhay. Hindi po ako pwedeng makulong. Ano bang pinagsasabi mo? Wala kaming kinalaman sa mga ito. Tumayo ka na riyan. Miss Shen, heto na po ang pera niyo. Pakiusap po, iligtas niyo ako. Choksu, makinig ka sa paliwanag ko. Lin Yusin, huwag kang masyadong magalak. Humanda ka sa akin. Bakit kaya ako tinutulungan ni Ji Chukshu? Singsin, natakot ka ba? Hindi naman. Iniisip ko lang kung bakit ako tinutulungan ng Ji Chukshu na iyon. Napakasama talaga ng Shen Kero na yan. Hindi ko akalaing magagawa niya ang ganoong bagay. Shingshin, kailangan mong mag-ingat sa susunod. Hemp, bakit naman ako matatakot sa kanya? Tsaka, marami naman akong mga kuya na nagtatanggol sa akin. Hindi ako natatakot. Choksu, hindi talaga iyon ang iniisip mo. Choksu, buksan mo ang pinto. Alis! Dahil sa masamang babaeng si Lin Yusin ang lahat ng ito. Hindi halata sa kanya noong una. Pero mukhang si Miss Shen ay magaling talagang manira ng ibang tao. Ang taong may masamang ugali na gaya niya, kahit pa siya ang nagligtas sa buhay ko, ay hindi karapat-dapat na maging asawa ng pinuno ng pamilyang G. Samantalang si Lin Yuxin, sa kabila ng nangyari, ay nanatiling kalmado. Interesante. Napakabuting tao ni Miss Lin. Matalino at madiskarte. Ang ganyang klaseng tao ang bagay sa President G. Sana ay si Lin Yuxin na lang ang taong nagligtas sa buhay ko. Kero, kamusta ang pagsasama nyo ni Young Master G nitong mga nakaraang araw? May nabanggit ba siya kung kailan mag-uusap ang dalawang pamilya tungkol sa kasunduan sa kasal? Chu? Sabi ni Choksu, pagkatapos ng kaarawan ay pag-uusapan na ang petsa ng kasal. Kahit sa G's company ay hindi makapasok, tapos magsasabi pa ng tungkol sa kasal. Kero,
Umaasa ang pamilya natin na magtatagumpay tayo dahil kay Young Master G. Nahirapan kaming hanapin ka at ibalik dito, kaya huwag mo kaming bibiguin. Kaarawan mo na sa susunod na mga araw. Siguraduhin mong imbitahan si Young Master G. Sige po, huwag kayong mag-alala Papa at Mama. Hello? Hello? Chuksu, natatandaan mo pa ba ako? Ako si Shen. Dahil sa walang hiyang Lin Yusin na iyon, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita. Ang piging na ito ay pribado. Hindi pwedeng pumasok ang mga walang kinalaman. Kilala mo ba kung sino kami? Dito gaganapin ang kaarawan ko ngayon, kaya umalis ka sa harap ko. Wala akong pakialam kung sino ka. Ang alam ko lang ay kaarawan ngayon ng bunsong anak ng pinakamayamang tao sa Beishi. Nirentahan ng pinakamayamang tao ang buong lugar. Hindi pwedeng pumasok ang mga walang imbitasyon. Nabalitaan ko na may 5 anak na lalaki ang pinakamayamang tao at lahat sila ay napakagaling na mga lalaki. Kung makakakuha lang si Kero ng isa sa kanila at maging manugang ng pinakamayamang tao, hindi na tayo mamomoproblema sa pamilyang Shen kailanman. Kaarawan din ng anak ko ngayon. Kapareho ng anak ng pinakamayamang tao, tadhana na siguro ito. Alam mo, baka naman pwedeng pagbigyan mo na kami at hayaan kaming pumasok? Nagtatrabaho ako para sa pamilyang Lin. Kaya natural na susunod ako sa pamilyang Lin. Hindi pwedeng pumasok ang mga walang kinalaman. Ikaw, Sekretaryang Lee, narito ka na pala. Anong nangyayari rito? Wala pong mga imbitasyon ang mga taong ito at ayaw nilang umalis kahit anong sabihin ko po. Ngayon din po ay palalayasin ko na sila. Ang mga kasama ni Shen Kero, sila siguro ang mga umampon sa ating binibini, di ba? Malaki ang utang na loob ng ating binibini sa kanila dahil sa pagpapalaki sa kanya, kaya hindi natin sila pwedeng bastusin. Wag na, papasukin niyo sila. Si kuya talaga. Sabi niya ilalabas niya ako para sa birthday ko. Pero hindi ko na alam kung nasaan na siya. Napaka-boring naman dito. aba, hindi ba si Lin Yusin ito? Bakit? Kakuha mo lang ng napakaraming pera sa akin, hindi pa ba sapat yon? Nagsuot ka lang ng kung anong mumurahing damit at gusto mo nang lumandi ng mga mayamang lalaki rito para maging asawa ng mayaman? Pumunta ako rito ngayon dahil sabi ni kuya ay dito niya ay celebrate ang birthday ko. Umalis ka sa harapan ko. Nakakasuka ka. Ikaw, sinasabi ko sa iyo, ngayon ang birthday party ng anak ng pinakamayamang tao. Mabuti pang lumayas ka na. Huwag mong dungisan ang paningin ng anak ng pinakamayaman. Birthday ng anak ng pinakamayamang tao? Hindi nabanggit sa akin ni kuya yan. Natatakot ka na, no? Kung natatakot ka, lumayas ka na. Ikaw ang dapat lumayas. Oh, hindi ba si kuya ito? Isang foreman, nakakapasok na rin pala sa ganitong lugar? Pamilya talaga kayo ng mga pulubi? Lakas ng loob ninyong makikain ng libre sa pamilya ng pinakamayaman. Tingin ko sa inyong pamilyang Lin ay naghahanap lang kayo ng gulo. Kayo sa pamilyang Shen ang mahilig makikain ng libre, di ba? Wala akong matandaan na kaming mga pamilyang Lin ay nagpadala ng imbitasyon sa inyong mga pamilyang Shen. Sila ba talaga ang pinakamayamang pamilyang Lin? Nabalitaan ko na pinalalaki ng pamilyang Lin ang kanilang mga anak mula sa ibaba, kaya naman bihira lang ang nakakakita sa tunay na mukha ng mga anak ng pamilyang Lin. Posible iyan. Ang mga kontrata para sa mga proyekto ng pamilyang Lin ay laging pinangangasiwaan ng Sekretaryang Lee at nabalitaan ko rin na ang mga anak ng pamilyang Lin ay talagang mga pambihirang tao. Mayroon silang kanya-kanyang negosyo. Habang ang pinakabatang babae naman ay tanging tagapagmana ng ari-arian ng pamilya. Napakaraming tao sa mundo na ang apelido ay Lin. Nanirahan ako sa pamilyang Lin ng 20 taon, kaya alam na alam ko paano silang magiging pinakamayaman. Lahat kayo? Sigurado ako na ang 2 taong ito sa harap niyo ay ginagamit lang ang pangalan ng pamilyang Lin para lang manloko ng ibang tao. Nagkapalit ako nung sanggol pa at tumira sa pamilyang Lin ng 20 taon. Kung ang pamilyang Lin ang pinakamayaman, bakit hindi ko alam iyon? Tama siya. Nag-imbestiga rin ako. At ang katotohanan ay hindi naman ganoon kayaman ang pamilyang Lin. Huwag kayong magkamali sa pagkilala sa kanila. Baka magalit pa ang tunay na pinakamayamang pamilya. Lin Yusin, mukhang nasisiraan ka na ng bait dahil sa pera. Naglakas loob ka pang manloko rito. Kung gusto mong mapahamak, huwag mo kaming isama kaming mga pamilyang Shen sa gulo mo. Ginang. Shen, masyado ka namang seryoso.
Ako na si Lin Yuxin ay isa lamang katulong na nag-alaga sa inyo ng 20 taon. Paano ko naman madadamay ang mga pamilyang Shen? Ano? Sing-Sin, nagawa ka nilang tratuhin ng ganyan sa pamilyang Shen. Bakit hindi mo ito sinabi sa akin? Dahil dito, hindi na natin kailangang magpakita ng respeto sa kanila. Tama na, masyado ka nang nag-e-enjoy sa pag-arte. Nasaan ang mga security? Bilis, paalisin ang 2 impostor na ito na nagpapanggap na mayaman. President G, ang taong nagligtas sa buhay nyo ay siguradong hindi si Miss Shen. Ano? Noong nakaraan, sa braso ni Miss Shen, bagamat may peklat na katulad ng sa noon, pero palihim ko itong ipinaimbestiga. At nalaman kong noong bata pa si Miss Shen ay wala siyang kahit anong medical record sa ospital. Sa halip ay kamakailan lang nagkaroon ng mga record para sa paggamot ng sugat. Habang tinitingnan ng mga record, hindi ko sinasadyang mahanap ang mga medical record ni Miss Lin noong bata pa siya at tugma ang lahat sa panahon ng pangyayari sa inyo noon. Pumunta na tayo agad sa handaan. Opo, sir. Sino man ang maglakas loob na humakbang pasulong, ay hindi nakukunin pa ng pamilyang Lin. Iba-blacklist ko kayo sa buong industriya. Bakit hindi kami pwedeng gumalaw? Dahil lang ba isa kang foreman sa construction site? Ako ang tagapagmana ng pamilyang Shen. Kayo na maliit na pamilyang Lin lang, anong magagawa nyo sa akin? Sugurin nyo sila. Tigil. Manager, ang 2 ito ay nagpapanggap na pinakamayaman. Nandito sila para manloko ng mga tao. Paalisin mo na sila agad. Baka madumihan pa ang paningin ng pinakamayaman. Ano? May naglakas loob na magpanggap bilang anak ng pinakamayaman? Parang ayaw na nilang mabuhay. Lumayas na kayo rito. Sigurado ka bang gusto mo kaming paalisin? Ano pa ang hindi sigurado, manager? Sa tingin ko, ang 2 ito ay gustong samantalahin ang kaarawan ng anak ng pinakamayamang tao para lumandi sa mga mayamang binata at guluhin ang selebrasyon ng kaarawan. Sa tingin ko, dapat na silang paalisin agad. Huwag nang hintayin na dumating ang pinakamayamang tao at sisihin ang hotel. Kung ayaw ninyong umalis, ayos lang. Maganda naman ang babaeng ito. Kung papayag ang babaeng ito na samahan ako sa isang gabi, hahayaan ko kayong manatili rito para makita ninyo kung gaano kagarbo ang kaarawan ng anak ng pinakamayamang tao. Ano sa tingin mo? Lin Yuxin, nandito na ang pagkakataon mo. Bakit hindi mo pasunggaban? Oo nga, kahit na maraming pera ang pinuno ng pamilyang Song, matanda na siya, baka hindi ka na niya mapaligaya. Mas bata naman itong si manager at nagtatrabaho pa siya sa ilalim ng pinakamayamang tao. Kung sasama ka sa kanya, siguradong magiging marangya ang buhay mo. Ang lakas ng loob mong titigan ng ganyan ng kapatid ko. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Nagawa mo akong saktan. Kilala mo ba kung sino ako? Nagawa niyang saktan ang hotel manager. Kahit na isa lang siyang hotel manager, tauhan pa rin siya sa ilalim ng grupo ng pinakamayamang tao. Isa pa, nandito ngayon ang pinakamayamang tao para sa kaarawan ng kanyang anak. Ibig sabihin, ang manager na ito ay may malakas na impluwensya sa harap ng pinakamayamang tao. Paano niya nagawa iyon? Sa tingin ko, matapos kalabanin ng lalaking ito ang pinakamayamang tao, at ngayon naman ay ang manager, hindi na siya makakalabas ng buhay sa pintuan ng hotel na ito. Li Yuxin? Bakit hindi mo pa siya pinipigilan? Titingin ka lang ba? Sa harap mismo ng pinakamayamang tao, sinasaktan niya ang mga tauhan nito. Dapat lang sa kanya iyan. Sige. Napakagaspang ng ugali mo. Simula sa araw na ito, ikaw at ang aming pamilyang Shen ay wala ng anumang koneksyon. Dahil kinalaban nyo ang pinakamayamang tao ngayon, huwag nyo nang asahan na tutulungan kayo ng pamilyang Shen. Kailanman ay hindi ko naisip na may maitutulong sa akin ang pamilyang Shen. Noong nasa pamilyang Shen ako sa loob ng 20 taon, wala rin namang naitulong ang pamilyang Shen sa akin. Kaya lalo na ngayon. Ako si Lin Ziye. Pananagutan ko ang sarili kong gawa. Hindi namin kailangan ng pamilyang Shen. At isa pa, ano ba sa tingin nyo ang pamilyang Shen para magyabang sa harap ko? Kuya, naparusahan na sila. Mabuti pang umalis na muna tayo. Kapag dumating na ang pinakamayamang tao, paano kung talagang magalit siya sa atin? Huwag kang matakot, Sinsin. May paraan si Kuya. Manager, kung hindi mo pa aayusin ang 2 ito na nagpapanggap lang, kapag nagalit na ang pinakamayamang tao, kaya mo bang panagutan ang magiging bunga nito? Mga tauhan, itali nyo ang 2 ito at itapon sa basement. Natatakot ka na ba? Kung natatakot ka, pasamahin mo siya sa akin ng isang gabi.
at kakalimutan ko na ang lahat, hindi ko rin sasabihin sa pinakamayamang tao ang mga ginawa nyo ngayong araw. Ano sa tingin mo? Manigas ka. Sugurin nyo sila. Tigil. Si Sekretaryang Lee ang pinagkakatiwalaang tao ng pinakamayamang tao at sa mga nakalipas na taon, anuman ang proyekto, hindi kailanman nagpakita ang pinakamayamang tao dahil si Sekretaryang Lee ang may buong autoridad. Siguradong kilala ni Sekretaryang Lee kung sino ang pinakamayamang tao. Kahit sino pa siya, hinding-hindi magiging ang taong iyon. Tingnan mo nga siya, mukha ba siyang pinakamayamang tao? Isa pa, sa narating ng pinakamayamang tao, siguradong nasa mahigit 50 taong gulang na siya, paanong magiging ganoon kabata iyon? Sekretaryang Lee, sa wakas ay dumating din po kayo. May 2 tao po rito na nagpapanggap na sila ang pinakamayamang tao at ang anak nito, at ang masama pa, nilalait nila ang pinakamayamang tao. Paalisin ko na sana sila, pero sinaktan pa nila ako. Talaga bang nangyari iyon? Sekretaryang Lee, hindi niyo po alam kung gaano kayabang ang dalawang ito. Ang aming pamilyang Shen ang mas nakakaalam sa tunay nilang pagkatao. Ang lalaking iyon, sa totoo lang ay isang hamak na trabahador lang sa konstruksyon. At ang babaeng kasama niya, dito lang para mangakit ng mayamang binata. Sa mismong kaarawan ng anak ng pinakamayamang tao ay naggagawa nilang magyabang. Dapat lang silang palayasin. Dapat nga silang palayasin. Narinig nyo ba? Si Sekretaryang Lee ay ang kanang kamay ng pinakamayamang tao. Pinalalayas na niya kayo, kaya umalis na kayo. Ang sinasabi kong dapat lumayas ay kayo. Maaari po bang tumahimik ang lahat? Ang pinakamayamang tao ay narito na. Ngayon, inaanyayahan natin ang pinakamayamang tao na si Beishi sa entablado. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa piging para sa kaarawan ng bunsong anak ko na si Lin Yusin. Si Pamilyang Lin pala talaga ang pinakamayamang si Pamilyang Lin. Bakit noong nandoon pa ako, ay itinago nila ito sa akin? Kung alam ko lang sana... Miss Lin, hindi ko po talaga alam na kayo pala ang anak ng pinakamayamang si Pamilyang Lin. Naloko lang po ako ng mga taong iyon. Dahil po sa kanila ang lahat. Nagagawa niyo kaming lokohin sa loob ng 20 taon. Napakasama ng inyong mga puso. Ikaw mismo ang hindi nakapasa sa pagsubok. Dati ay ibinigay namin sa iyo ang lahat ng pagmamahal, pero ano ang ginawa mo? Mukha kang pera at mapanghamak sa mahirap. Nang mabalitaan mong mayaman ang tunay mong pamilyang Shen, agad mo kaming pinagsalitaan ng masama. Ang lahat ng ito ay bunga ng sarili mong mga maling gawa. Inalagaan ng pamilyang Shen si Lin Yusin sa loob ng 20 taon. Dapat lang na may makuha kaming kapalit sa pagpapalaki sa kanya. Kami ang nagpalaki kay Lin Yusin sa loob ng 20 taon. Dahil si Pamilyang Lin ang pinakamayaman, narapat lang na bayaran nyo ang aming paghihirap. Sa loob ng maraming taon, ay maingat naming inalagaan si Lin Yusin. Mula noong sanggol pa siya hanggang sa lumaki siyang napakaganda. Lahat ng iyan ay dahil sa pagsisikap ng Pamilyang Lin. Hindi naman kami hihingi ng masyadong malaki. Ibigay nyo lang sa Pamilyang Lin ang 2 sa 3 bahagi ng inyong mga ari-arian. Ngayon lang ako nakakita ng taong ganito kawalang hiya. Mga tauhan, pasok! Ano ang gagawin nyo? Ako ang nagpalaki sa inyong Miss Lin sa loob ng 20 taon. Wala kayong karapatang saktan ako. Lin Yusin, panonoorin mo na lang ba ang iyong ina na hiyain ng ganito? Ina, kayo ay hindi karapat-dapat. Ang mga nangyari noong nakaraang mga araw ay sariwa pa rin sa aking alaala. Bakit? Kailangan ba ni na President Shen at Gen Eng? Shen, nasa harap ng maraming tao ay ulitin ko pang muli kung paano niyo ako hiningan ng pera at hiningi ang mga tindahan mula kay Pamilyang Lin. Grabe, ganito pala katindi? May kapal pa pala ng mukha ang Pamilyang Shen na humingi ng pera kay Pamilyang Lin. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Matagal ko nang balitang hindi maganda ang pamilya ng Pamilyang Shen. Hindi ko akalaing ganito pala sila kasama. Tama. Mayroon pa akong kasunduan sa kasal kay Chuksu. Kapag naikasal na ako kay Chuksu, tingnan natin kung paano pa magmayabang si Lin Yusin sa harap ko. Bakit kailangan niyo pang magsalita ng ganyan kasakit? Lahat naman tayo ay nagtatrabaho sa Beishi, madalas pa rin tayong magkikita, magtira naman kayo ng respeto. Para hindi nakakahiya kapag nagkita tayo sa susunod. Hindi ba, kuya? Kaming mga Pamilyang Lin at kayong mga Pamilyang Shen ay wala nang dapat pang pag-usapan. Paalisin sila.
Lin Yusin, huwag kang masyadong magalak dahil kami ni Chuksu ay malapit ng ma-engage. Kahit mamatay ka pa sa inggit, wala ka nang magagawa. Alam nyo ba kung sino kami? Ang lakas ng loob nyo na itulak kami. Sino ba sa Beishi ang higit pa sa pamilyang Lin? Wala akong pakialam kung sino man kayo. Umalis na kayo rito. Kapag nagmatigas pa kayo at hindi umalis, mapipilitan kaming gumamit ng dahas. Mama, huwag kang mag-alala. Hayaan mo na kung hindi tayo kilalanin ni Lin Yusin ngayon. Mayroon pa akong kasunduan sa kasal kay Chuksu. Basta't naikasal ako kay Chushu, hinding-hindi babagsak ang pamilyang Shen. Tama ka, Kero. Ikaw pa rin ang nagligtas sa buhay ni Ji Chuksu. Tinitiyak kong pagbabayarin niya ang utang na loob na iyon. Dapat mong makuha ang puso ni Ji Chuksu at kapag naikasal na kayong dalawa, tingnan ko lang kung makapagmayabang pa ang pamilyang Lin na iyan. Lin Yuxin, tandaan mo pagbabayarin kita sa ginawa mo ngayon. Ikaw naman. President Lin, nauto lang talaga ako. President Lin, ako na ang bahalang magparusa sa taong ito. Ngayon ang kaarawan ni Binibini, samahan mo siya ng maigi. Sige. Kuya, natatakot ba kayo na baka katulad ako ni Shenkero na isang taong mukhang pera? Kaya nyo ba ito inilihim sa akin? Shinshin, mali kami sa bahaging ito. Pero ang pagpapalaki ng anak sa pamilyang Lin ay nakatuon sa pagiging malaya. Hindi sinasadya ni na papa at mama na ilihim ito sa iyo. Shinshin, huwag mong pagdudahan ang sarili mo. Mabuti kang tao. Opo. Ito ang aking bunsong anak, si Lin Yuxin. Hindi namin nakasama si Sinsin noong bata pa siya. At ngayong nagbalik na siya, ihahabilin ko ang pinakamalaking kumpanya ng pamilyang Lin. Kay Sinsin para pamunuan. Papa, hindi ko po kaya. Wala pa po akong karanasan sa pagpapatakbo ng kumpanya. Natatakot po ako. Tutulungan ka ng kuya mo, kaya huwag kang mag-alala. Tama, pagdating sa usaping negosyo, tutulungan ka ni kuya na asikasuhin ang lahat. Singshin, wala namang ibang alam ang kuya mo, kundi ang kumita lang ng pera. Ibigay mo ang card na ito kay Singshin, at kapag kulang pa, humingi ka pa kay kuya. Singsin, ito ang regalo ko para sa birthday mo. Isang entertainment company. Sa susunod na gusto mong makakita ng mga gwapo, pumunta ka lang sa kumpanyang ito. Pangalawang kuya, ikaw ba talaga ang sikat na aktor na si Linge? Ang hina ko naman, hindi ko man lang napansin. Ang pangalawang kuya mo nitong mga nakaraang araw para maranasan ang simpleng buhay ay talagang nag-iba ng anyo, kaya hindi kita masisisi kung hindi mo siya nakilala. Si Singsin ang pinakamahalagang hiyas ng pamilyang Lin. Hindi siya dapat maapi ng kahit sino. Mula sa iyong pangatlong kuya, re-regaluhan kita ng 2 bodyguard. Mula ngayon, kayong dalawa ang poprotekta sa Binibini at kapag may nangyaring masama sa kanya, mananagot kayo sa akin. Singshin, ito ang regalong inihanda ni Mama para sa iyo. Ito ang Emperor Green Bracelet. Nagaling pa sa lola mo. Maputi ang balat ni Singsin. Siguradong babagay ito sa iyo. Diyos ko, nananaginip ba ako? Ji Chuksu, bakit siya narito? Bakit ka na parito? Nabalitaan ko na kaarawan ni Miss Lin ngayon, kaya naparito ako para batiin si Miss Lin at para na rin humingi ng paumanhin kay Miss Lin sa mga nakaraang hindi pagkakaunawaan. Masyado naman kayong formal. Ginoong G, tinulungan niyo pa rin kami ni Lin's private kitchen noong nakaraan at naniniwala akong mabuti kayong tao, Ginoong G. Sa totoo lang, ako pa ang may utang na loob sa inyo, Ginoong G. Kung gusto mo akong pasalamatan, Miss Lin, ilibre mo na lang ako ng pagkain. Hindi naman ako mapili. Kahit ano ay ayos lang. Ha? Baka naman nandito ka para manggulo para kay Shenkero? Isang pagkakamali lang iyon? Wala kaming relasyon ni pamilyang Shen kahit kailan. Maligayang kaarawan sa iyo, Miss Lin. May kailangan pa akong asikasuhin sa kumpanya, kaya mauuna na ako. Hindi ba ito ang kwintas na hinahangad ng lahat sa mga subasta dahil sa pagiging pambihira nito? Ginoong G, masyadong mahalaga ang regalong ito. Hindi yata nararapat na ibigay ito kay Singshin? Tanging si Miss Lin lang ang karapat-dapat sa ganito kagandang kwintas. Bakit kaya tuwing tinitingnan ko siya, ay parang pamilyar siya sa akin? Sa kung saan noon. Parang nakita ko na siya sa kung saan noon. Assistant San, bakit naparito ka pa kahit ganito na kagabi? Gusto ba akong makita ni Chuksu? Inutusan po ako ng boss na maghatid ng ilang gamit.
at para na rin maipaalam kay Miss Shen. Masyado talagang mabilis ang batang si Chuksu, hindi naman kailangang magmadali sa kasalan na abala patuloy si Assistant Sun ngayong gabi. Mukhang nagkakamali po kayo, President Shen. Pinapunta ako rito ni President G para tapusin na ang kasunduan sa kasal kay Miss Shen. Ano? Gusto ni Chuksu na kanselahin ang aming kasunduan sa kasal. Bakit? Mayroon bang hindi pagkakaunawaan dito? Si Kero ang nagligtas sa buhay ni Chuksu. Bakit bigla na lang kinansela ang kasal? Mas mabuting tanungin mo na lang si Miss Shen mismo. Naihatid ko na ang mensahe ni President G sa akin. Ito ang kabayaran ni President G para kay Miss Shen. Sana ay hindi magpakalat ng chismis at manira ng ibang tao si pamilyang Shen na makakasira sa reputasyon ng ating President G. Aalis na ako. Siguradong si Lin Yusin ito. Siguradong may kung ano siyang sinabi kay Chuksu. Wala kang silbi. 20 taon na ang nakalipas at hindi mo man lang napansin na si Pamilyang Lin pala ang pinakamayamang si Pamilyang Lin. Kung nalaman mo lang sana ng mas maaga, sana ay ang mga ari-arian ni Pamilyang Lin ay pagmamay-ari na natin ngayon. Bantay sarado ako ni Pamilyang Lin na parang magnanakaw. Paano ko malalaman na si Pamilyang Lin pala ang pinakamayaman? Sige, sige. Ngayong gabi, lumuhod ka lang dyan. Hanggat wala akong utos, huwag kang tatayo. Lin Yuxin, pagbabayarin kita. Kero, parang natauhan ka na at gusto mo na bang makipag-isang dibdib sa akin? Huwag ka nang magbiro. Nandito ako ngayon para sabihin sa iyo ang isang magandang balita na siguradong ikakatuwa mo. Anong magandang balita? Si Lin Yusin ay ang panganay na anak ng Pamilyang Lin. Ano? Ginoong G, ano ang gusto mong kainin? Baka gusto mo nang umorder muna tayo. Naalala ko si Miss Lin. Hindi ba't hindi siya kumakain ng coriander? Paano niya nalamang hindi ako kumakain yon? Huwag kang magulat, Miss Lin. Matalik na kaibigan kami ng kuya mo sa loob ng maraming taon, kaya alam ko. Sige, umorder na tayo. Ano? Sinasabi mo bang si Lin Yuxin ang panganay na anak ng Pamilyang Lin? Oo. Kapag nakuha mo si Lin Yusin, siguradong yayaman ka na. Pero ang Pamilyang Lin ang pinakamayaman, paano nila ipapakasal sa akin ang kanilang pinakamamahal na anak? At saka, Huwag kang mag-alala. May paraan ako para makuha mo siya. Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon. May kakampi akong waiter dito. Mamaya, maghahatid ang waiter kay Lin Yuxin at kay Ji Chuksu ng wine. May espesyal na sangkapang alak na iyon. Ito ang sa iyo. Nasa kabilang kwarto lang ako. Pagdating ng umaga, tatawagan ko ang mga reporter. Pagkatapos niyon, natural na lang na magiging manugang ka na ng pinakamayamang tao. Heto na po ang pagkain niyo, sir, ma'am. Nagpapasalamat po ako sa tulong ni Ginoong G noong nakaraan. Kung hindi dahil doon, baka nasira na ang reputasyon ng Lin's Private Kitchen Ginoong G para sa iyo. Shen Kero, binigyan na kita ng pagkakataon, pero kung idadamay mo si Lin Yuxin sa mga plano mo, hindi ako magdadalawang isip na parusahan ka. Ako? Bakit parang sumasama ang pakiramdam ko? Lin Yuxin. Lin Yuxin. Bakit ang init ng pakiramdam ko? Lasing na ba ako? Ngayon, nakadepende na sa ating dalawa. Kapag nagtagumpay ito, ikaw na ang magiging manugang ng pinakamayamang tao. Kailangan mong galingan at huwag sayangin ang pagkakataong ito. huwag kang mag-alala. Sanay ako sa mga ganitong lugar sa gabi. Sisiguraduhin kong si Lin Yuxin ay magiging maayos sa piling ko. Chukshu, sa wakas, magkakasama na tayo. Shen Kero, ginusto mo ang mangyayaring ito. Napakaganda niya talaga. Simula ngayon, ako na ang magiging manugang ng pinakamayamang tao at hindi mauubos ang aking kayamanan. Sino yan? Ikaw, paano nangyari ito? Saan niyo nakuha ni Shen Kero ang lakas ng loob? Nagawan kami ng masama ni Xingxin? President G, pakinggan niyo po ako. Hindi ko po naisip. Nagawan kayo ng masama ni Miss Lin. Si Shen Kero po. Siya ang namilit sa akin na gawin ito. Gusto mo bang bumawi sa akin? Basta po mapatawad ako ni President G, gagawin ko po ang kahit ano. Kung ganoon, pumunta ka sa kabilang kwarto. Kung ano ang dapat mong gawin kay Lin Yuxin,
ayon kay Shen Kero. Iyon ang gawin mo sa kanya. Ngayon ay pinupuntirya na ni Ji Chuksu, si pamilyang Shen. Kapag sumama ako kay Shen Kero, siguradong madadamay ako sa gulo ni pamilyang Shen. Parang si Young Master Liu ay ayaw sa sinabi ko. Gagawin ko po. Kung ano ang sabihin ni President Ji, iyon ang gagawin ko. Sige, pumunta ka na, huwag kang magtatangkang mandaya. Magbabantay ang mga tao ko sa labas, at kapag wala akong narinig, alam mo kung paano ako magparusa. Gaya pa rin ng dati, wala ka pa rin pag-iingat kahit kanino. Naiinitan ako. Lin Yuxin, idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo ako. Sino ako? Ji Chuksu. Anong nangyayari? Bakit parang nagmamadali ka? Aktor na si Lin. May mensahe po mula kay Miss. Pinapapunta po kayo kasama ang mga reporter para mahuli sila sa akto. Sa wakas ay naalala rin ako ng mabait kong kapatid. Sige, sabihan ang lahat ng reporter sa capital na kapag hindi sila pumunta, huwag na silang umasang makakakuha pa ng balita tungkol sa akin. Paano naman po ang shooting natin ngayong araw? Walang mas mahalaga kaysa sa problema ng kapatid ko. Tara na! Ayos na. Maaari nang papuntahin sina President Shen at Gengeng. Shen dito. Sabihin niyo na sina President Ji at Shen Kero ang nasa loob. Opo. Pinabalik po ako ni Miss Shen para ibalita sa inyo na nakuha na niya si President Ji. Nasa hotel silang dalawa ngayon. Totoo ba ang sinasabi mo? Opo. Gusto ni Miss Shen na papuntahin agad si Gnang. Shen sa hotel para palakihin ang gulo. Sa ganoong paraan, kahit ayaw pakasalan ni President Ji si Miss Shen, wala na siyang magagawa kundi gawin ito. Kailangang makapunta agad doon si Madam. Tara, pumunta na tayo ngayon din. May paraan talaga itong si Kero. Tinawag na niya ang lahat ng mga reporter. Mahihirapan na si Ji Chuksu na hindi maging responsable. President Ji, paano mo nagawa ang bagay na ito kay Kero? Kero, napakabata at inosente mo pa. Ngayong nasira na ang puri mo, paano ka na makakapag-asawa niyan? President Ji, kailangan niyo pong maging responsable kay Kero, kung hindi ay mawawala na lang ako sa mundong ito. President Ji, ibig bang sabihin kami ni Ji Chuksu? Mama, tunay po ang pagmamahalan namin ni Chuksu. Pumayag na po kayo sa kasal namin ni Chuksu. Bilis, kumuha kayo ng litrato. Napakalaking balita nito. Lin Yuxin, kahit ikaw pa ang tunay na nagligtas sa buhay ni Ji Chuksu, ano naman ang magagawa niyan? Ang posisyon ng pagiging Ji ng Ji ay para sa akin lang. President Ji, ngayong may nangyari na sa inyo ni Kero, at dahil maraming tao rito, wala na kayong paraan para tumanggi pa. Mas mabuting lumabas na kayo at sa harap ng mga reporter na saksi, pag-usapan na natin at itakda ang petsa ng kasal. Si Kero lang ang kaisa-isa naming anak na babae. Kung hindi nyo bibigyan ng dangal si Kero, hindi na rin kami magpapatuloy sa buhay. Xingshin, gising ka na pala. May gana ka pang pagplanuhan ako ng masama. Kapag nalaman ito ng mga kuya ko, pagbabayarin ka nila. Ikaw ang pumilit sa akin. Mayroon akong ebidensya. Ano? Ako, pananagutan kita. Talaga? Dahil ako naman ang pumilit sa iyo, siguradong pananagutan kita. Huwag kang mag-alala. Pag uwi ko ay sasabihin ko kina papa at mama ang tungkol sa atin para mabigyan kita ng formal na pagkilala. Bakit bigla akong... At paano? Pareho tayong pinagplanuhan ng masama ni Shen Kero. Dapat ay si Liu Xiaohui ang nandito. Ginamit ko ang buong lakas ng loob ko, nagising ako para lang iligtas ka. Hindi ko akalain na ikaw ay... Tigil, huwag mo nang ituloy. Xingxin, masaya ako na bibigyan mo ako ng pagkilala, pero hindi pa ito ang oras para magdiwang. Kailangan na nating harapin ang mga kriminal.
Gwapo naman siya. Hindi nalugi. Paano nangyari ito? Paano ka napunta rito? Hindi ba dapat ay nasa loob ka ng kwartong linyusin? Paano? Naglakas loob ka ang pagplanuhan ng masama si Shinshin. Nasaan si Shinshin? Dahil nalaman ko agad ang iyong masamang balak. Para lang sa posisyon ng Mrs. G, ay nagawa mong gumamit ng ganitong maruruming paraan. Shen Kero, hindi mo man lang inisip kung karapat-dapat ka ba na maupo sa posisyong iyon. Chuksu, makinig ka sa akin. Shankero, ikaw mismo ang naghanda ng bitag na ito, pero hindi mo akalaing ikaw pala ang mahuhulog dito. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Linyusin, ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Pinlano mo akong hamakin. Huwag mong itulad ang ibang tao sa dumi ng iyong isipan. Kung ano ang gusto mong makuha, at kung ano ang gusto mong sirain, ikaw lang ang nakakaalam yan sa iyong puso. Shinshen, huwag ka nang magalit, hayaan mo nga ako na ang bahala rito. Huwag kang mag-alala. Walang makakatakas sa kanila kahit isa. Ninanakaw mo na ang mga linya ko. Kasalanan ni Shen Kero ang lahat ng ito, dalhin siya sa presinto, at hayaan ang mga pulis na humawak sa kanya. Wala nang pamilyang Shen sa Beishi. Chuksu, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Mula noong araw na niloko mo ako, dapat ay naisip mo na, pati na ang pamilyang Shen, kung ano ang magiging kahihinatnan ninyo. Ganito pala ang pakiramdam, na mayroong nagpoprotekta sa iyo. Pangalawang kuya, huwag. Ano ang ginawa mo kay Shinshin? Pangalawang kuya, hindi ganoon ang nangyari. Bitawan mo siya. Shinshin, huwag kang makialam. Ngayong araw ay tuturuan ko siya ng leksyon. Ako ang namilit kay Ji Chuksu. Ano? Shinshin? Sinasabi mong pinilit mo siya? Pareho kaming nilagyan ng gamot ni Shen Kero. Mabuti ang loob ni Ji Chuksu na iligtas ako. Pero ako, dapat akong maging responsable kay Ji Chuksu. Ano po? Papa, Mama, ano po ang opinyon nyo? Tama ang sinabi ni Shinshin. Dahil si Shinshin ang nauna, dapat lang tayong maging responsable kay Young Master G. Pa? Musen, maupo ka. Ang ingay-ingay mo sa harap ng bisita, nakakahiya ang asal mo. Xiaoji, mayroon ka bang hindi kinakain? Ipagluluto ka ni tita. Wala naman po, kumakain po ako ng kahit ano. Salamat po, tita. Bakit nakaupo pa kayo riyan? Tulungan niyo na ang mama niyo sa pagluluto. Ma, kilalang kilala ko si Ji Chuksu. Kahit na nalasing siya sa gamot, hinding-hindi mangyayari na mapipilit siya ni Shinshin. Sa tingin ko, ang batang si pamilyang G ay may gusto kay Shinshin kaya sinamantala na niya ang pagkakataon. Posible nga iyan. Pero sa nakikita ko kay Shinshin, parang may gusto rin siya sa batang si pamilyang G. Napansin mo rin pala, silang dalawa lang ang nagmamaang maangan at iniisip na niloloko lang ng batang si pamilyang G ang kapatid mo. Sa tingin ko ay gusto talaga nila ang isa't isa. Ang kapatid ko, na si Lin Ziye, ay dapat alagaan sa bahay habang buhay. Hindi ko hahayaang makuha lang siya ng ganoon kadali ng batang si pamilyang G. Tumatanda rin ang mga tao. Kapag wala na kayo, sino na ang magtatanggol sa kapatid mo? Mabait naman ang batang si pamilyang G at kitang-kita na mahalaga sa kanya ang kapatid mo. Sapat na iyon. Shinshin, huwag kang kabahan. Huwag mong sabihing ayaw mo ng panagutan ako. Sino? Sinong kinakabahan? At isa akong marangal na tao. May isang salita ako. At hindi ko babawiin iyon. Pananagutan kita, pangako. Siya ang lolo ko. Magandang araw po, Lolo. Kamukhang kamukha mo, ang isang dati kong kakilala. Ano nga ba ang pangalan mo? Lolo, ako po si Lin Yuxin. Apo ka nga niya. Ang laki mo na. Apo nino po. Nakalimutan ko palang sabihin sa iyo na matagal nang magkakilala ang lolo ko at ang lola mo. Hindi ako papayag sa kasal na ito. Napakataas ng katayuan ni pamilyang Jiang. Imbes na si Senyorita Jiang ang pakasalan mo, ay nagdala ka pa ng ganitong klaseng babae? Anong klaseng babae? Gaya ba ni Ginang Jiang Ziyuan na hindi pa man nakakalipas ang 3 buwan mula nang mawala ang ina ko, ay gumawa na agad ng paraan para makuha ka? Walang hiya ka. Bastos kang bata ka. Pangalawang ina mo siya. Tama na yan. Gustong-gusto ko ang magiging apo ko sa tuhod. Kung hindi mo kayang tanggapin, umalis ka na lang at huwag nang tumingin.
Mukhang ang relasyon ni Ji Chuksu sa kanyang mga magulang ay hindi masyadong mabuti. Chuksu apo, kailan mo ba balak pakasalan si Yusin? Naghihintay na ang lolo na magkaroon ng apo sa inyo. Lolo, gusto ko na rin po sanang ayusin ang lahat agad. Pero si Yuxin, Ayos lang din po sa akin ang lahat. Mabuti, mabuti. Lolo G, narito po ako para bisitahin kayo. Oh, Getong, kailan ka pa nakabalik mula sa ibang bansa? Halika, maupo ka. Siya ba ang kababata ni Ji Chuksu? huwag kang mag-alala. Wala akong nararamdaman para sa kanya. Lolo G, sino po ang babaeng ito? Naku, sa sobrang tuwa ko, ay nakalimutan ko nang magpakilala. Siya ang girlfriend ni Chuksu. Kumusta po? Ako si Lin Yusin. Ako naman si Jiang Getong, ang panganay na anak ng pamilyang Jiang, at kababata rin ni Chuksu. Grabe, hinahamon na agad ako. Alam ko, sinabi na sa akin ni Chuksu. Sana ay mag-ingat si Miss Jiang sa mga sinasabi niya. Huwag mong hayaang magkaroon ng maling akala ang mapapangasawa ko. Sige na, gabi na, old tang. Ihanda na ang pagkain. Isang babaeng walang pangalan, naglalakas loob na agawin sa akin si Chuksu. Mamaya ay ipapakita ko sa iyo kung gaano ko kakilala si Chuksu. Kami ni Chuksu ang itinadhana para sa isa't isa. Lolo G, ito po ang paborito ninyong pork adobo. Kumain po kayo ng marami. Haha, salamat. At natatandaan mo pa ang mga gusto kong pagkain. Hindi tulad ng pasaway na si Chuksu. Bihira lang umuwi sa loob ng isang buong taon. Sinabi sa akin ni Ji Chuksu na may high blood, high sugar, at high cholesterol si Lolo G. Itong si Jiang Getong ay sinadyang bigyan ng pork adobo si Lolo G. Malinaw na gusto niya lang akong hiyain. Lolo, may sakit po kayo. Mas mabuting iwasan o bawasan ang pagkain ng pork adobo. Ngayon lang nagkaroon ng gana si Lolo G. Tapos ay iistorbohin mo ang pagkain ni Lolo G. Ano ba ang binabalak mo? Tama na. Hemp. Choksu, huwag ka nang magalit. Hindi kilala ni Miss Lin ang pamilyang G at syempre, hindi rin niya kilala si Lolo G. Sabi ko tama na. Bisita ka lang dito sa pamilyang G, hindi mo sinusunod ang mga patakaran ng pamilyang G, at sinusubukan mo pang sirain ang relasyon namin ng fiancé ko? Ano ba ang binabalak mo? Choksu, pasensya na po. Mali ang mga nasabi ko kanina. Hihingi ako ng paumanhin. Matagal ko lang kasing hindi nakita si Lolo G. At naaalala kong paborito ni Lolo G ang braised pork, hindi ko lang naisip ang bahaging iyon. Tatanggapin ba iyon ni Ji Chuksu? Nagsiselo si Xingxin? Nakakatuwa ito. Choksu, paborito mo ang lahat ng ito, kumain ka na. Tapos na. Sige po, kumain ka muna. Pagkatapos mo, ipaglalaan pa kita. Mayordomo Tang, ipakain mo ang mga ito kay Lao Huang, Si Lao Huang ay... ang asong bantay ng pamilyang G. Ji Chuksu, sumosobra ka na. Mas magiging sobra pa ba ako kaysa kay Miss Jiang? Alam naman ni Miss Jiang na si Xingxin ang mapapangasawa ko. Pero sa harap ni Xingxin, paulit-ulit siyang naghahamon. Ngayon sasabihin ni Miss Jiang na sobra ako? Mahigit 10 taon na kitang mahal. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Lilinawin ko na ang lahat ngayon. Kapag nangulit pa si Miss Jiang sa akin, at nagpanggap na asawa ng pinuno ng pamilyang G, 1,000 beses na mas malala pa rito ang kaya kong gawin. Pero malinaw naman na ako ang kasama mong lumaki. Dapat ay may pagkakasunod-sunod ang lahat. Siya na si Lin Yusin. Bakit siya? Sa mga patakaran ng pamilyang Jiang, wala na ba kayong delikadesa? Lolo G, masama ang pakiramdam ko kaya uuwi na muna ako. Getong, nandito ako ngayon dahil gusto kong makipagtulungan sa iyo. Wala akong balak na makipagtulungan sa iyo. Ikaw ang madrasta ni Choksu. At kung paano mo itinuring si Choksu noong bata pa siya, ay kitang-kita ko mismo. Sa tingin mo ba ay posible na makikipagtulungan ako sa taong hindi gusto ni Choksu? Alam ko kung ano ang gusto ni Miss Jiang, pero sa ugali ni Chuksu, sa tingin ba ni Miss Jiang ay magbabago ang isip niya at pakakasalan si Miss Jiang? Mabuti ang turing ko kay Choksu simula pa noong bata kami. Naniniwala ako na darating ang araw na makikita rin ni Choksu ang kabutihan ko. Nakita ko ang paglaki ni Choksu. Sa tingin ba ni Miss Jiang ay mas kilala mo siya kaysa sa akin? Sasabihin ko sa iyo ang totoo, Miss Jiang. Iniwi ni Choksu si Lin Yuxin sa probinsya dahil nagdesisyon na siyang makipag-engagement kay Lin Yuxin. Mangyayari iyon sa makalawa? Huwag mong sabihing hindi pa nababalitaan ito ni Miss Jiang. Ano ang sinabi mo? Totoo bang makikipag-engagement si Choksu sa babaeng iyon? Nababaliw na ba siya? Ngayong gusto niyang manatili bilang pinuno ng pamilyang G, tanging sa pamilya ko lang na pamilyang Jiang siya makakaasa. Paano itong nangyari? Kumagat na ang biktima sa pain. Sino ba ang hindi sasang-ayon?
Pero bata pa si Chuksu, marami pa siyang bagay na hindi napapag-isipang mabuti. Pero Miss Jiang, bata ka pa lang ay sanay ka na sa mga galawan sa loob ng mayamang pamilya, kaya kailangan mong bantayan si Chuksu dahil kung hindi, sa mga kamag-anak na iyon ng pamilyang G, siguradong uubusin at wawasakin nila si Chuksu. Ano ang balak mong gawin? Sa mismong engagement party, kung ang walang hiyang babaeng iyon ay biglang mawawala sa dahilan na siya ay tumakas, bilang kilalang pamilya, ang pamilyang G, para hindi sila mapahiya sa harap ng maraming tao, ano sa tingin mo ang mangyayari? Lilitaw ako sa mismong event na suot ang wedding gown bilang tunay na mapapangasawa ni Chuksu. Tama, sa harap ng napakaraming saksi, hawak mo na ang kasunduan sa kasal at nailigtas mo pa ang dangal ng pamilyang G. Pagdating ng oras na iyon, ang titulo mo bilang ginang pamilyang G ay siguradong sigurado na, hindi ba? Magaling. Bakit hindi ko napansin noon na ganito ka pala katalas magplano? Ang manirahan sa isang mayamang pamilya ay hindi ganoon kadali. Kailangan mo talagang matuto ng mga ganitong bagay, di ba, Miss Jiang? Masaya akong makatrabaho ka? Dapat ay ako ang maging asawa ni Chuksu. At ang susunod na mamumuno sa pamilyang G ay dapat ang anak ko? Maganda ba ako ngayong araw? Palagi naman po kayong maganda, miss. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang tingnan ako ng ganyan? Si Chuksu lang ang may karapatang tumingin sa akin ng ganyan. Lumuhod ka. Miss, dapat ay isa kang marangal na reyna. Hindi mo dapat sinasayang ang iyong kabataan para sa ganyang uri ng tao. Miss, itigil niyo na po ito. Isasama kita pabalik ng United Kingdom at doon ay mamuhay tayo ng masaya. Ayaw mo ba? Anong karapatan mong pagsalitaan ng ganyan si Chuksu? Tandaan mo, isa ka lang asong inaalagaan ko. Kung hindi lang kita kinaawaan noon, hindi ko alam kung saang lupalop ka na pinulot ngayon. Sa puso niya pala, isa lang akong aso para sa kanya. Uhaw, ano pa ba ang inaasahan mo? Makinig kang mabuti. Dapat magtagumpay ang misyon natin ngayong araw. Hindi tayo pwedeng mabigo. Kapag pumalya ka, wag mo na akong pakikita kailanman. Opo. Chuksu, pakakasalan na kita ngayong gabi. Masaya ka ba? Ay, bakit ka nandito? Hindi ko mapigilang puntahan ang mapapangasawa ko. Singshin, napakaganda mo. Bakit? Hindi ba ako maganda araw-araw? Maganda ka? Gusto na kitang iuwi ngayon din. Para maging ganap na tayong mag-asawa. Ay, may tao sa labas. Sino? Sinshin. Sinasabi ko na nga ba, kung sinong walang modo, iyon pala ay ang walang hiyakong madrasta. Kahit madrasta mo lang ako, totoo naman ang pagmamahal ko sa'yo. Ngayong ikakasal ka na, si Singsin ay magiging manugang ko na. Bibigyan ko lang ng regalo ang manugang ko, hindi ba pwede? Hindi kailangan. Umalis ka rito. Siguraduhin mong hindi kita makikita ngayong gabi. Chukso, bakit mo ba ako ginaganito? Ilang taon na ako sa pamilyang G. Kahit papaano ay nagsilbi ako ng maayos. Kahit hindi kita tunay na anak, itinuturing pa rin kita na parang sarili kong anak. Tita, ano po ang ibig ninyong sabihin? Kayo po ang pangalawang ina ni Chuksu, kaya ituturing ko na rin po kayong tunay na kapamilya. Pasensya na po kung hindi naging maayos si Chuksu, tatanggapin ko po ang regalong ito. Salamat po, tita. Napakabait mo talaga, Singshin. Napakaswerte ni Chuksu na ikaw ang mapapangasawa niya. Halika, ang kuwintas na ito, isusuot ito ni tita sa iyo. O siya, hindi na muna mang-aabala si tita sa pag-uusap ninyong mga kabataan. Lalabas na muna si tita para maghanda. Dahil mamaya, kapag nagsimula na ang engagement, marami pa akong kailangang asikasuhin. Anong problema, Chuksu? Ano ang inaalala mo? Ang isang taong desperadong makuha ng anak niya ang posisyon bilang pinuno ng pamilyang G, sa tingin mo ba ay may mabuting kalooban? Maaaring may problema sa kuwintas na iyan. Espesyal na regalo ito ng iyong pangalawang ina, wag na nating saktan ang damdamin niya. Tsaka, nandyan naman kayo ng mga kuya ko para protektahan ako, kaya kahit may problema pa iyan, wala siyang pagkakataong gawan ako ng masama.
Ji Chuksu, ngayong gabi, siguradong tapos ka na? Siya ba si Binibining Jiang? Napakaganda niya. Pero ang suot niya ngayon, hindi ba parang inaagawan niya ng eksena ang may-ari ng okasyon? Sino ba ang hindi nakakaalam na si Binibining Jiang at si President Ji ay ipinagkasundo na simula noong bata pa sila? Ngayong magpapakasal na si President Ji sa ibang babae. Matitiis kaya iyon ni Binibining Jiang? Kung ganoon, nandito ba si Binibining Jiang para manggulo sa kasal? Sa tingin ko, hindi ito kasing simple ng iniisip natin. Panoorin mo, ang mapapangasawa ni President Ji ay tiyak na malalagot. Ayos na ba ang lahat? Ngayong gabi, wala nang Lin Yuxin. Ang tanging matitira ay ang asawa ng pamilyang Ji, na si Jiang Getong. Ito na ang mapapangasawa ni President Ji? Bakit parang mas maganda pa siya kaysa kay Binibining Jiang? Kaya naman pala mas pinili siya ni President Ji kaysa kay Binibining Jiang. Sige, magpasikat ka lang muna. Pagkatapos ng gabing ito, wala nang Lin Yuxin na mabubuhay sa mundong ito. Ito na si matandang Ginoong Ji. Lolo Ji. Lolo Ji, Ang ating Singsin ay lalong gumanda sa suot niyang ito. Ang gown na ito ay personal na pinili ni Choksu para sa iyo. Ang aking Shingshin ay maganda sa kahit anong suot. Sige na. Magsisimula na ang engagement party. Choksu, isama mo na si Singsin at maghanda na kayo. Singshin, kumain ka muna nito dahil baka magtagal ang seremonya mamaya. Hindi maganda kung magugutom ka. napakasarap. Choksu. Miss Jiang, natatandaan kong sinabi ko na sa iyo na kapag si Miss Jiang ay makapal pa rin ang mukhang lumapit sa akin, ay huwag mo akong sisisihin kung hindi ko na igalang ang pagkakaibigan ng pamilyang Ji at pamilyang Jiang. Choksu, nandito ako para batiin ka at si Miss Lin sa inyong engagement. Nakalimutan ko na ang nakaraan. Bakit kailangan mo pa rin akong isipin ng ganyan kasama? Miss Jiang, huwag mo na lang siyang intindihin. Ganyan lang talaga si Chuksu. Salamat sa iyong pagbati, Miss Jiang. Napakalawak talaga ng pangunawa ni Miss Lin. Inaalayan ko ng tagay si Miss Lin. Sana ay maging isa ang inyong puso ni Chuksu at magsama kayo habang buhay. Bulag ka ba? Pasensya na po, Miss Jiang. Hindi ko po sinasadya. Ayos lang. Walang anuman. Nadumihan lang ang damit. Papalitan ko na lang. Sasamahan kita. Ayos lang. Kaya ko na ang sarili ko. Asikasuhin mo na ang mga gawain mo. Kaya pala, magkakampi silang lahat. Ang tagal na, bakit hindi pa lumalabas si Shingshin? Chuksu, tungkol sa proyektong ito. Chuksu, Lolo, ituloy niyo po ang sinasabi niyo. Bakit hindi pa bumabalik si Shinshin? Mauuna muna po ako, Lolo. Pupuntahan ko lang si Shingshin. sige. Choksu, napakahalaga ng proyektong ito. Aalis ka na lang ba ng ganito? Maliit na proyekto lang ito. Walang mas mahalaga kaysa kay Shingshin. Ang pinuno ng pamilyang Ji ay hindi dapat magkaroon ng kahinaan. Ji Choksu, sa huli ay talo ka pa rin. Malapit nang matapos ang lahat ng ito. Shingshin, tapos ka na bang magpalit ng damit? Shingshin? Nasaan si Shingshin? Saan siya pumunta?
Hindi ko po nakita si Miss Lin. May nakita lang po akong basurero na pumasok sa silid na ito, na may tulak na malaking basurahan. Bukod doon ay wala na po akong alam. Third brother, may nangyaring masama. Kinuha si Shinshin. Chuksu, saan ka pupunta? Magsisimula na ang seremonya. Kapag may mangyaring masama kay Shinshin, sisiguraduhin kong pagbabayarin ni Pamilyang Jiang at ng lahat ang nangyari kay Shinshin. Sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay pinaiyak mo si Getong, kaya dapat ka nang mawala. Getong? Ibig bang sabihin ng taong ito para kay Jiang Getong? Gusto mo ba si Jiang Getong? Dahil gusto mo siya, dapat alam mo kung ano ang layunin ni Jiang Getong sa pagpapagawa sa iyo na tapusin ako. Kaya mo bang panoorin ang taong mahal mo na ikasal sa iba? Hindi ako naniniwalang. Napakaluwag ng loob mo. Manahimik ka. Aminin mo na. Gusto mong pakasalan si Jiang Getong. Matalino ka. Pero ang mga matatalinong tao ay mas mabilis mawala. Ibinibigay mo ang lahat para kay Jiang Getong, pero ginagawa ka lang niyang tau-tauhan. Sulit ba iyon? Ang pagmamahal sa isang tao, hindi ba't dapat ibigay ang lahat para sa kanya? Ang hukay na ito ay para sa akin. Kapag nawala ako, siguradong tapos ka na rin. Maging si Jiang Getong ay hindi makakaligtas. Kapag nawala ako, hindi lang ikaw ang parurusahan ni Ji Chuksu, idadamay niya rin ang buong pamilyang Jiang. Hahayaan mo bang mawala si Jiang Getong? Dahil sa pagkakaibigan ni na Pamilyang Ji at Pamilyang Jiang, hindi magagawang galawin ni Ji Chuksu si Getong. Ako ang pinakaimportanteng babae para kay Ji Chuksu. At para sa akin, gagawin niya ang lahat para labanan si Pamilyang Jiang. Isang pamilyang may dantaon ng kasaysayan ang Pamilyang Ji, habang si Pamilyang Jiang naman, sa harap ng Pamilyang Ji, ay parang isang maliit na langgam lang. Tama ang hinala ni Miss Lin, pero ang totoo, hindi ikaw ang tunay naming pakay. Tita Jiang, kamag-anak mo pa rin si Chuksu. Paano mo ito nagagawa? Kamag-anak? Galit na galit siya sa akin at gusto na lang niyang mawala ako. Ngayon, kailangan na lang nating hintayin na kumagat si Ji Chuksu, ang anak ko, ang tanging tagapagmana ng Pamilyang Ji at ang tanging may hawak ng kapangyarihan. Kaya naman, kayong dalawa sa simula pa lang ay wala talagang balak na saktan ako. Ang gusto niyo talaga ay tapusin si Ji Chuksu. Eksakto. Nagkunwari lang akong pumayag kay Getong na tapusin ka para lang makuha ang kahinaan ni Ji Chuksu. Hanggat hawak ka namin, siguradong pupunta rito si Ji Chuksu. Hindi kayo magtatagumpay. Sigurado ka? Dito sa loob at labas ay nagtanim ako ng napakaraming pampasabog. Sa isang pindot ko lang ng buton na ito, lahat ng nasa paligid ay mawawala. Nandyan na siya. May mga pulbura sa paligid. Hindi ako takot sa pulbura. Huwag kang mag-alala. Itong mga kasamahan ko, eksperto sila sa pagtanggal ng mga bomba. Major General, huwag po kayong mag-alala. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para mailigtas si Miss. Manatili muna kayo rito. Papasok ako para tingnan ang loob. Sasama ako sa iyo. Hindi maaari. Masyadong kapansin-pansin kung dalawa tayo. Mauna na akong pumasok. Tatawagan ko agad kayo kapag may nangyari. Jiang Ziyuan, alam kong nandito ka. Lumabas ka na. Choksu, matalino ka pa rin gaya noong bata ka pa. Nasaan si Xingxin? Gusto mong malaman? Kung gusto mong malaman, sumunod ka sa akin. Mukhang ikaw ang pinakamahalagang tao para kay Ji Chuksu dahil para protektahan ka, handa siyang mawala para sa iyo. Mga tauhan, alam ko na sa simula pa lang na ako ang target mo. Simula nang mapabilang ka sa Pamilyang Ji, nagpaplano ka na para kay Ji Wanfeng dahil gusto mong siya ang maging pinuno ng Pamilyang Ji. Tama ang sinabi mo, ngunit matatapos na ang lahat ng ito ngayon. Sugod.
pakawalan mo si Shinshin. Kung susunod ka at magpaparaya, magiging maawain ako at pakakawalan ko siya. Singsin, Ji Chuksu, kapag humakbang ka pa ng isa, tatapusin ko siya. ibibigay ko ang lahat ng gusto mo, pakawalan mo lang siya. Ang gusto ko ay ang buhay mo. Hahaha, ngayon, walang makakatakas sa inyo. Sa oras na pindutin ko ang button na ito, mawawala tayong lahat dito. Kuya, Chuksu, tumakbo na kayo. Huwag niyo na akong intindihin. Ji Chuksu, makitang nasa harap mo lang ang babaeng mahal mo pero hindi mo siya mayakap. Masakit, di ba? Ang pilat sa mukha mo ay dahil sa pagprotekta mo kay Jiang Getong, sayang lang. Dahil si Jiang Getong ay itinuturing ka lang na parang aso niya na kahit anong oras ay pwede niyang itapon. Manahimik ka. May puwang ako sa puso ni Getong. Nasa tabi ako ni Getong ng mahigit 14 na taon. Siguradong mahal niya rin ako. Kung hindi dahil sa iyo, matagal na sanang naging kami ni Getong. Kapangyarihan lang ang mahal ni Jiang Getong. Mula noon hanggang ngayon, ginawa ka lang niyang tau-tauhan. Manahimik ka. Kapag nagsalita ka pa, baka Maglaho na kayong lahat. Paano nangyari ito? Hindi ito posible. Dakpin siya. Hindi ito maaari. Sigurado akong nagtanim ako ng maraming pampasabog. Sa isang pasabog lang dito, mabubura agad ang lahat. Isang hamak na insekto, naglakas loob na maglaro ng pampasabog sa harap ni General na tagapagtanggol ng bansa. Masyado mo yata akong minamaliit. Ikaw pala ay, Naglakas loob kang saktan si Shinshin. Magbayad ka. Singshin, okay ka lang ba? Akala ko hindi na kita makikita muli. Kasalanan ko ito. Narito rin kami para iligtas si Singsin. Bakit parang ayaw akong yakapin ni Sinsin? Getong, parang hindi yata tama ang ginagawa ninyong mga pamilyang Jiang. Lolo G, ano po ang ibig ninyong sabihin? May alam na kaya ang matandang ito? Hindi mo magigising ang taong nagtutulog-tulugan. Mga tauhan, dakpin siya. Lolo G, ano po ang ginagawa niyo? Itinuring kitang parang sarili kong apo. Pero sa mismong harapan ko, tinangka mong tapusin ang asawa ng apo ko. Akala mo ba ay wala na akong nakikita at naririnig? Pa, matagal nang magkaibigan ang pamilya natin at ang pamilyang Jiang. Dahil lang ba sa isang Lin Yusin ay aawayin niyo ang pamilyang Jiang? Hindi iyan praktikal? Tama pala ang naging desisyon ko noon. Sa ganyang ugali mo, paano mo mapapatakbo ang ganito kalaking pamilyang G? Lolo G, siguradong may nangyari ng masama kay Lin Yuxin ngayon, kaysa sa ipaglaban ng isang Lin Yuxin at kalabanin ang pamilyang Jiang. Mas mabuting tanggapin na lang ang nangyari at hayaang pakasalan ako ni Chuksu. Sa ganitong paraan, magsasama ang pamilya Jiang at Ji, at ang Beishi ay magiging kontrolado na nating lahat. Papunta na doon ang mga tao ni Chuksu at pamilyang Lin. Hindi kayo magtatagumpay. Lolo G, wala kayong ebidensya. Kaya paano nyo nasasabi ng may katiyakan na may kinalaman ako rito? Matanda na kayo, hindi nyo ba iisipin ang kinabukasan ni Chuksu? Sa tulong ng pamilyang Jiang, mas magiging maayos ang takbo ng buhay niya. Kapag dumating ang araw na wala na kayo, at kinalaban nyo ang pamilyang Jiang ngayon, mahihirapan lang ang apo nyo. Sinong sinasabi mong mahihirapan? Chuksu, wala akong kinalaman sa nangyaring ito. Naging mabuti ako sa iyo simula noong bata pa tayo, kaya dapat kang maniwala sa akin. Jiang Getong, malinaw na ikaw ang nagplano ng lahat ng ito? Huli na para maghugas kamay ka, hindi ba? Isa ka lang namang kabit ni pamilyang G. Anong karapatan mong pagsalitaan ako ng ganyan? Malinaw na ikaw ang sumisira sa relasyon namin ni Chuksu. Dapat ka lang magdusa. Napakagandang palabas, nag-aaway ang mga traidor. Walang sinuman sa inyo ang makakatakas. Mga tauhan, dalhin si Senyorita Jiang sa presinto. Mahal, tulungan mo ako. Ginawa ko lang naman ang lahat ng ito para kay Wanfeng. Anak ko rin si Chuksu. Ji Chuksu, Lin Yusin, parurusahan din kayo ng langit. Kahit mawala pa ako sa mundong ito, hindi ko kayo titigilan. Shinshin, huwag kang matakot. Matatapos na ang lahat. Uncle G, matagal na tayong hindi nagkita. Ikaw pala iyan.
Ilang taon na ang nakakalipas noong ikaw ang pinakamayaman, pero bigla na lang, nawala ka sa paningin ng lahat. Ngayon, palaki na, nang palaki ang Lin Group, nakakamangha ang bagong henerasyon, tunay na nakakamangha. Matagal na po akong hindi nakikialam sa mga bagay-bagay. Ang panganay na anak ko na ang nagpapatakbo ng Lin Group. Mas matagumpay ang mga anak ko kaysa sa akin. Hindi ko akalain na ganito pala kalakas ang magiging biyena ng apo ko. Ang matandang tulad ko ay nakakaramdam ng matinding pressure, haha. Lolo G, kakampi mo ako. Ikaw talagang bata ka, hindi ka pa man na ikakasal, ay kumakampi ka na sa iba. Dahil sa pagbagsak ng pamilyang Jiang at dahil si Chuksu ay manugang ni pinakamayamang Lin, kung gusto ko mang maging pinuno ng pamilyang Ji ngayon, hindi ba't magiging napakahirap nito? President G, anong nangyayari? Old Tang, dahil nandoon ka sa lumang mansyon, may pagkakataon ka bang saktan si Chuksu gamit ang lason? President J, balak niyo po bang... Ngayon ay may suporta si Chuksu mula kay pamilyang Lin at ang pamilyang Lin na iyon ay apo ng dating pinakamayamang si pamilyang Jiang. Kahit na sa mga nakaraang taon ay nasa kamay ni matandang Jiang ang mga ari-arian at lumiit ito kumpara sa pamilyang Ji, pero kung magsasama ang pamilyang Lin at pamilyang Jiang, mahihirapan na tayong kalabanin sila. Huwag kayong mag-alala. President G, ako na ang bahala rito. Kung hindi dahil sa pagliligtas niyo sa akin noon, ay matagal na sana akong wala. Tandaan mo, hindi kailangang makamatay ang lason na ito dahil anak ko pa rin si Chuksu. Sapat na ang hindi na siya makakilos ng maayos. Ano ba talaga ang binabalak ni Mayordomo Tang? Hindi maganda ito. Nasa panganib si President G. Sa wakas ay hindi na nakatiis ang mabuti kong ama. Miss Lin, ito ang sopas para sa tiyan. Na iniinom ng amo araw-araw. Ipinadala ito mismo ng matandang amo. Para siguraduhin may inom ito ng amo. Kung ganoon ay pumasok ka, Mayordomo Tang. Chuksu, halika na at uminom ng sopas. Napakaabala naman ni Mayordomo Tang at personal pa itong dinala rito para sa akin. Utos po ito lahat ng matandang amo. Sinabi niyang kailangan maubos ito ng amo para bumuti ang inyong pangangatawan at para magkaroon agad ng apo sa tuhod ang matandang amo. Wala kaya siyang napapansin? Chuksu, may problema ba sa sabaw na ito? Singsin, mukhang kailangan ko ng tulong mo sa pagkakataong ito. Iisa lang naman tayong dalawa, kaya ang problema mo ay problema ko rin. Gusto ng sarili kong ama na agawin ang pamilyang G at ang posisyon ko bilang pinuno. Kanina lang, nilagyan ng lason ang sabaw na iyon. Mamaya, magpapanggap ako na tinatablan ng lason at magkunwari kang natataranta at natatakot para tawagin si Lolo. Ano? Nagawa niya talagang saktan ka? Shingshin, huwag kang matakot. Uminom na ako ng panlaban, kaya hindi ako mapapahamak sa lason na ito. Naintindihan mo ba ang mga sinabi ko? Opo. Madam, anong nangyari sa inyo? Hindi ko alam kung anong nangyari kay Chuksu. Bigla na lang siyang nawalan ng malay matapos masama ang pakiramdam. Kailangan ko nang tawagin agad si Lolo. Hemp. Hay, ang anak ko, dahil lang sa kapangyarihan, nagawa niyang saktan ang sarili niyang anak. Pagkakamali ko, dahil hindi ko siya napalaki ng maayos. Lolo, hindi po ito ang oras para malungkot. Pinapapunta po kayo ni Chuksu doon para pag-usapan ang susunod nating gagawin. Chuksu. Anong nangyari kay Chuksu? Bakit bigla siyang naging ganito? Hindi ba't maayos pa siya noong mga nakaraang araw? Matanda na ako. Hindi ko man lang napansin na may traitor sa pamilyang G. Kahit ang kaligtasan ni Chuksu ay hindi ko natiyak. Ama, hindi pwedeng ganito na lang si Chuksu na walang malay. Maraming kailangang gawin sa kumpanya na kailangang asikasuhin ni Chuksu. Ngayong ganito ang kalagayan ni Chuksu, mas mabuti sigurong ako muna ang pansamantalang mamahala sa kumpanya. Kapag nagising na si Chuksu, tsaka ako na lang ibabalik sa kanya ang pamamahala. Lumabas din ang tunay mong kulay. Huwag kang magmadali. Nitong mga nakaraang araw, kasama ni Singshin si Chuksu
At marami na rin siyang natutunan. Hayaan nating si Singsin muna ang pansamantalang mamahala sa kumpanya. Paano mangyayari iyon? Ang ibig kong sabihin, isang batang babae lang si Singsin? Paano niya mapapatakbo ang ganito kalaking kumpanya? Ipaubaya niyo na lang ito sa akin. Siguradong maaayos ko ang lahat. Tama na. Desidido na ako sa bagay na ito. Pa, ako ang tunay mong anak. Kumusta na si President G? Pinaubaya na ba sa iyo ni Sir ang kumpanya? Matapos ang mahabang panahon ng pagtatrabaho, napunta lang pala ang lahat sa isang estranghero, gayong ako naman ang panganay na anak ng pamilyang G. Dapat ay sa akin ang posisyon ng tagapamahala. Ang ibig niyo po bang sabihin kay Miss Lin, ibinigay ni Sir ang kumpanya? Kasalanan niyo ito. Pinilit niyo ako. Anak ko, ito na ang huling pagkakataong ibibigay ko sa iyo. Kung hindi ka pa rin magbabago at babalik sa tamang landas, mapipilitan akong maghigpit sa iyo. Maghanap ka ng magsasabi sa matanda na malubha ang sakit ko at papuntahin mo siya rito. Sir, may balita po galing kay President Gina. Anong nangyari? Nasa kritikal na kondisyon si President G. Ihanda ang sasakyan. Pupuntahan natin si President G. Opo. President G, malapit na pong dumating ang sasakyan ng matanda. Nakaayos na ba ang lahat ng tao? Nakaayos na po. Sa ngayon, kahit isang lamok ay hindi makalabas dito. Tay, nandito na po kayo. Bakit bigla ka na lang nagkasakit ng ganyan? Tiningnan ka na ba ng doktor? Ano ang sabi? Tiningnan na po ako ng doktor. Ang sabi niya ay dahil daw ito sa sobrang pag-aalala. May mga bagay na bumabagabag sa akin kaya hindi ako gumagaling. Dahil sa pag-aalala, ang posisyon bilang pinuno ng pamilyang G. Tay, alam niyo na po, Hindi pa ako ganoon katanda para hindi makakita ng malinaw. ako ang tunay ninyong anak. Bakit kailangang lampasan niyo ako? At ang posisyon bilang pinuno ng pamilyang G ay direktang ibinigay kay Chuksu. At ngayon, hinahayaan niyo pa ang batang babaeng iyon na ang apelyido ay Lin na pansamantalang mamahala sa kumpanya. Ano ba ang kulang sa akin kumpara kay Chuksu? Akala ko noon, alam mo ang sarili mong kakayahan. Hindi ko akalain na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin maintindihan. Masyado kitang minaliit. Bakit niyo ba ako minamaliit ng ganito? Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Napakayabang mo at napakababaw ng pananaw mo. Kung ang pamilya G ay mapupunta sa mga kamay mo, may pag-asa pa bang mabuhay ito? Tumigil ka na. Aakto ako na parang walang nangyari at aayusin ko ang pag-alis mo sa Beishi. Huli na ang lahat? Hindi ako titigil. Simula sa araw na ito, ako na ang may hawak ng kapangyarihan sa pamilyang G. Bago ang lahat, kailangan niyo munang manatili rito ng isang araw. Bantayan niyo ng maigi si Ji Chuksu, huwag niyo siyang hayaang sirain ang mga plano ko. Opo. At isa pa, sabihan ang mga shareholder ng kumpanya na huwag nilang kalilimutan ang kanilang mga pangako. Sa pulong ngayong araw, oras na para ipakita nila ang kanilang panig. Opo. Bakit wala pa rito si matandang Ginoong G? Si matandang Ginoong G. Mukhang sa pagkakataong ito, ang buong pamilyang G ay tuluyan ng makukuha ng pamilyang Lin. Sabihin mo, ang bunsong anak na babae ng pamilyang Lin, hindi pa nagtatagal matapos ang engagement niya kay Ji Chuksu, ay biglang naging apelidong Lin na ang pamilyang Jiang at agad namang nalason si Ji Chuksu. Hindi ba't masyadong kahina-hinala ang mga pangyayaring ito? Tama ka, ang mapapangasawa ng ating pinuno, ang asawang iyon ay talagang kahina-hinala. Huwag kayong mag-alala, hanggat nagkakaisa tayo, ang G-group na ito ay hindi mapapasailalim sa pamumuno ng isang batang walang karanasan. Tama, dapat ay si President G ang mamuno o kaya naman ay si matandang Ginoong G. Walang karapatan si Lin Yuxin. Paumanhin sa inyong lahat. Huli na ako sa pagdating.
Hindi yata nararapat na si Miss Lin ang umupo sa pwestong iyan? Habang may sakit si Chuksu, ako muna ang pansamantalang mamamahala sa G Group. Ano ang mali sa pag-upo ko rito? Kung ang pagpupulong na ito ay ginaganap sa opisina at si Miss Lin ang nakaupo riyan, wala kaming sasabihin. Pero narito tayo sa lumang mansyon ng pamilyang G. At ang pwestong iyan ay para lamang sa pinuno ng pamilyang G. Mukhang sumusobra na si Miss Lin. Sinabi ni Lolo G na sa panahong ito, ako ang tatayong pinuno ng pamilyang G. Paano mangyayari iyon? Si matandang Ginoong G. Paano mangyayari? Nahahayaan ang isang mapapangasawa pa lang ng apo na maging pinuno ng pamilyang G. Tama? Gusto naming lumabas si matandang Ginoong G at sabihin ito sa amin ng harapan. Ito ay mismong nanggaling kay Lolo G. Nagagawa niyo pang pagdudahan ang sinabi ni Lolo G. Miss Lin, hindi naman sa pinahihirapan ka namin, pero ang ganito kalaking G Enterprise ay mapapalitan ng may-ari dahil lang sa ilang salita ni Miss Lin. Hindi ba't masyado yata itong padalos-dalos? Oo nga, dahil sinabi ni Miss Lin na ito ay kagustuhan ni matandang Ginoong G, dapat ay si matandang Ginoong G mismo ang humarap at magsabi sa amin para mas mapatunayan ang katotohanan. Mga Ginoo, bagamat hindi makakadalo si matandang Ginoong G, narito sa kontrata ang selyo ng matanda. Katumbas ito ng presensya ni matandang Ginoong G. Tama, narito ang mismong pirma ni Lolo G. Maari ninyong suriin ang kontrata. Lin Yuxin, napakasama ng iyong kalooban. Nagawa mo pang lasunin si Chuksu. Uncle G, bakit po kayo naparito? Kung hindi ako dumating, ay tuluyan ng sasakupin ng pamilyang Lin ninyo, ang pamilyang G. President G, ang ibig niyo po bang sabihin ay para masakop ng Lin Yuxin ang pamilyang G ay nilason ang namumuno sa pamilyang G? Lin Yuxin, napakalakas ng loob mo! Isang paninira lang iyan. Mapanira kayo sa kapwa. Handa akong sumumpa na kung para lang makuha ang G Group ay lalasunin ko si Chuksu ay handa akong parusahan ng langit. Anong silbi ng sumpa mo? Anak ko si Chuksu, sa tingin mo ba ay gagamitin ko ang kaligtasan ni Chuksu para lang siraan ka? Talaga palang kaya mong gamitin ang buhay ng sarili mong anak para lang makuha ang posisyon ng pinuno. President G, ano po bang pinagsasabi nyo? Malinaw na si Mayordomo Tang ang may gawa, mismo kong nakita na naglagay ng gamot si Mayordomo Tang. Kung hindi, bakit ko isasama si Mayordomo Tang dito ngayon? President J, pinilit lang po ako ni Miss Lin na gawin ito. Ang biyanan ko palang ito ay talagang pinagplanuhan ang lahat. Sayang. Ngayong may saksi na, magdadahilan ka pa ba? Mga kasamang shareholder, makinig kayo sa akin. Ano pa ang dapat naming pakinggan? Para sa sarili mong kapakanan, ay hindi ka nag-atubiling ipahamak ang sarili mong tunay na mapapangasawa at lolo. Dapat kang parusahan. Tama. Sa tingin ko, ang matandang Ginoong G na dapat pansamantalang mamahala sa kumpanya ay si President G. Inihiling namin na si President G ang mamuno. Kumilos na ang magaling kong ama. Third brother, nakaayos na ba ang lahat ng mga tao? Huwag kang mag-alala. Ligtas, nasusunduin ng mga tao ko si Lolo G, pero pagdating kay Singsin, naniniwala akong magagawa ni Shinshin ang dapat niyang gawin. Para sa sariling kapakanan ni Lin Yuxin, pinagtangkaan niya ang buhay ni Pamilya G, parusahan siya agad. Sandali lang. Mayordomo Tang, sinasabi mo bang inutusan kita na lasunin si Chuksu? May ebidensya ka ba? Ako. Walang ebidensya, pero nagawa mong pagbintangan si Miss Lin. Ang lakas ng loob mo. Sinong nagsabing walang ebidensya? Mayordomo Tang, kapag nagawa mo ng maayos ang trabahong ito, ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng yaman ng pamilyang Lin. Napakalaki ng utang na loob ko kina matandang Ginoong G at Chuksu. Hindi ko magagawang tulungan kang lasunin sila. Ganoon ba? Kung ganoon ay mapapahamak ang pamilya mo. Ginamitan talaga ito ng AI? Talagang napakagaling nitong si President G. Hindi galing sa akin ang mga salitang iyan. Kumpleto na ang mga saksi at ebidensya. Nagawa mo pang tumanggi? Mga tauhan, hulihin siya. Sandali. Matandang Ginoong G, bakit kayo naririto? Hindi ba? Kunin ang taong yan. Binigyan kita ng pagkakataon. Sayang lang at hindi mo tinanggap. Kaya huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Anong nangyayari rito? Hindi ba't sabi nila si G Chuksu ay nilason ng batang babaeng iyon? Bakit maayos siyang nakatayo rito? Isa itong patibong. Naisahan tayong lahat? Alam mo na ang plano ko sa simula pa lang. Hindi ka talaga nalason. Akala ko noong una, dahil magkadugo tayo, ay hindi mo ako magagawang saktan. Sayang at masyado kitang pinahalagahan. Para sa kapangyarihan, nagawa mo pa ring saktan ako at si Lolo. Uncle G, kung wala po kayong balak na umangat, hindi na sana nangyari ang lahat ng ito. Bakit niyo pa ba ginawa iyon?
Tumahimik ka. Ano bang alam mo? Ako ang karapat-dapat na mamuno sa pamilyang G. Pero ama, bakit kailangan niyo pa akong laktawan at direktang ibigay ang posisyon kay Choksu? Bakit siya? Dahil sa sarili mong interes, ay ginawa mong ganito ang G Group, pati na ang buong pamilyang G. Si Choksu ay nakatuon sa ikabubuti ng pamilyang G, samantalang ikaw, ang sarili mo lang ang iniisip mo, at wala kang pakialam sa kapakanan ng iba. Hahaha. Kahit anong mangyari ngayong araw, ako ang dapat maging pinuno ng pamilyang G. Nag-ayos na ako ng mga tao sa loob at labas, walang sino man sa inyo ang makakalabas ng buhay. Kung hindi nyo ako gagawing pinuno, edi maglaho na lang tayong lahat dito. Akala mo ba talaga magtatagumpay ka? Ang lahat ng mga tao mo ay nasa ilalim na ng kontrol ko. Hahaha, ama. Talaga bang wala ka ng malasakit sa ating pagsasama bilang mag-ama? Mula pagkabata, ay nasa iyo na ang lahat ng luho, pero hindi ka pa rin nakontento. Maari ka sanang umasa sa Choksu at mamuhay ng masaya habang buhay, pero pinili mo pa rin gawin ang mga masasamang bagay na ito. Masyado mo akong binigo. President G, kailangan mo akong iligtas. Sa labanang ito, may nanalo at may natatalo, at sa huli, ako ang natalo. Lolo, ano na ang gagawin natin ngayon? Matanda na ako, hindi ko na kayang asikasuhin ang lahat ng ito. Bahala ka na kung ano ang sa tingin mo ay tama. Kung gayon, kailangang pagtiisan ito ni President G. Mag-aayos ako ng mga taong magpapadala kay President G sa ibang bansa. Doon ka na lang mamuhay ng tahimik sa iyong pagtanda. Choksu, patawad. Wala nang saysay ang mga sinasabi mo ngayon. Mag-ingat ka na lang sa mga susunod mong gagawin. Third brother, salamat sa iyo ngayong araw. Ikaw ang mapapangasawa ni Singsin, kaya pamilya na rin kita. Hindi na kailangang magpasalamat pa sa pagitan ng pamilya. Ang natitira ay usaping pamilya nyo na. Mauuna na ako para hindi mag-alala sina ama at ina. Singshin, hindi ba masyadong magulo ang pamilyang G namin? Pasensya na. Nadamay ka pa sa kaguluhang ito ng pamilyang G. Ginagawa ko ito ng bukal sa aking loob. Dati ay mayroon akong napakasayang pamilya at mahal na mahal ng aking mga magulang ang isa't isa. Ngunit isang araw, nagbago si ama, naging madalang na siyang umuwi ng bahay. Araw-araw akong naghihintay sa pinto para sa pagbabalik ni ama, habang ang aking ina ay walang tigil sa pag-iyak araw-araw. Kaninong pabango itong nasa Amerikana mo? Sinabi ko na sa iyo na galing lang ako sa trabaho. Linawin mo ito sa akin. Hindi ka aalis hanggat hindi mo na ipaliliwanag. Pagkatapos noon, wala na ang aking ina. Makalipas lang ang ilang buwan, ang magaling kong ama ay ipinasok si Jiang Ziyuan sa aming tahanan. Nagdala pa siya ng isang kapatid sa labas, na mukhang 1 taon lang ang bata sa akin. Nakalipas na ang lahat ng iyon. Mananatili ako sa tabi mo habang buhay. Sinsin, sa totoo lang ay nagkita na tayo maraming taon na, ang nakararaan. Hindi ko alam kung natatandaan mo pa, noong bata pa tayo, may niligtas kang batang lalaki sa bangin? Ang kuya na iyon ay ikaw. Lagi kong suot ang kulay rosas mong panali sa buhok. Hindi ko akalaing itinago mo iyon hanggang ngayon. Sa loob ng maraming taon, ay hinahanap kita? Hindi ko akalaing mapapalitan ka ni Shenkero. Kaya pala naging malapit kayo ni Shenkero noong mga araw na iyon dahil inakala mong siya ang nagligtas sa buhay mo? Kaya pala noong araw na tiningnan mo ang braso ko, ay ganoon na lang ang kaba ni Shenkero. Pero bakit sa braso niya ay mayroon ding katulad na pilat? Nag-imbestiga na ako. Sinadya niyang gawin iyon para lang mapalitan ka at mapakasalan ako. Pero hindi niya akalain na titingnan ko ang mga record sa ospital noon at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nahanap ko ang record mo. Nagkamali ka pa rin sa lagay na iyan? Kasalanan ko, Shingsin, huwag ka na magalit, okay? Kapag walang 100 maliliit na cake, hindi tayo magbabati. Sige. Ako mismo ang magluluto at gagawa ko ng 100 maliliit na cake para kay Singsin. Xiao-san, tingnan mo, napakagandang tanawin. Sa wakas, ay may nagbabantay na kay Choksu. Panatag na ang loob ko. Maghahanda na po ng proposal si President G. Lolo G, malapit na po kayong magkaroon ng apo. Choksu? Choksu? Assistant San. Assistant San, anong nangyari sa'yo? Bakit parang nagmamadali ka? May nangyari ba kay Lolo G? Miss Lin, huwag na po kayong magtanong.
Mahigpit na bilin po ni President G na hindi ito pwedeng sabihin sa inyo. May nangyari ba kay Chukshu? Miss Lin, huwag niyo na po akong pahirapan. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit kailangang ilihim ito sa akin ni Assistant Sun? Hindi pwede ito, kailangan ko silang sundan. Bakit ang bilis tumakbo ni Assistant Sun? Bigla na lang siyang naglaho. Pati na rin si Chukshu. Ano ba talaga ang inililihim nila sa akin? Xingxin, pakasalan mo ako. Assistant Sun, ikaw. Kayong dalawa. Ang singsing na ito, simula nang makauwi ako noon, ay idinisenyo ko na para sa iyo. Ngayon, narito na ang may-ari nito. Ako, hindi ko pa natatanong ang mga magulang ko. Singsin. Bakit kayo nandito? Chingsin, ngayong araw ay espesyal kaming inanyayahan ni Chukshu dito para saksihan ang tagpong ito. Masayang masaya si Mama dahil ang aking Singsin ay nakahanap na ng taong magmamahal sa kanya. Salamat po, Mama. Xingxin, huwag kang umiyak. Sa ganitong napakahalagang araw, dapat ay masaya si Xingxin. Tama po, Sinsin. Hindi ka dapat umiyak sa ganitong mahalagang araw, kung hindi ay baka hindi maganda ang kalabasan ng mga litrato mamaya. Xingxin, handa ka bang magpakasal sa akin? Sumagot ka na, Singxin. Kapag pumayag ka, bigyan mo na agad si Lolo ng apo sa tuhod. Ji Chuksu, kailangan mong alagaan ng mabuti si Xingxin. Kapag sinubukan mong hamakin si Xingxin, ako ang unang makakalaban mo. Huwag kang mag-alala, kuya. Mula ngayon, hahayaan ko si Xingxin ang humawak ng lahat ng pera. Basta bigyan lang ako ni Xingxin ng kaunting baon buwan-buwan ay sapat na. Kung ganoon, liliitan ko lang ang ibibigay ko sa iyo. Baka kasi kung ano pang gawin mo sa labas. Huwag mo na lang pala akong bigyan, para hindi na mag-alala o magselos si Xingxin. Sumasakit ang dibdib ko sa sobrang kaswitan nila. Ako rin po. Ha 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 ha.